TAN. Hello mga master at mga lodi. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog translator, Andy Dors. Ika-31 na episode ng The Invincible. Hindi magagapi. Kabanata 301 hanggang 310. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela, Kabanata 301. Eminent Holiness Halberd Sutra. Makalipas ang 4 na araw, ang maliit na lalaking Dawist ay ganap na pinadalisay ni Huang Xiaolong, ang kanyang kamalayan ay dahan-dahang nabura ng Heaven and Earth Origin Reverting Array. Matapos mabura ang kamalayan ng maliit na Dawist na Divine Grade, nilunok ni Huang Xiaolong ang pellet sa kanyang katawan, umupo at sinimulang patakbuhin ang Azure Tactics, pinadalisay ang mga katangiang panggamot nito. Ang enerhiya sa loob ng isang Divine Grade Spirit Pellet ay maihahambing sa espiritual na enerhiya na isda. Sa sandaling ito ay pumasok sa kanyang katawan, ang nakapagpapagaling na enerhiya ay lumundag na parang galit na alon sa kanyang 4 na paa at sa natitirang bahagi ng kanyang katawan. Ang chi ni Huang Xiaolong at si Dantian ay sumisipsip ng enerhiya ng gamot sa isang mabaliw na paraan. Isang mahinang halimuyak ng halamang gamot ang lumabas mula sa katawan ni Huang Xiaolong na kumalat sa paligid. Tirichit *S. Lumipas ang kalahating buwan. Pinuksan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata habang tinatapos niya ang kanyang sesyon ng cultivation. Napino niya ng buo ang maliit na Daoist na lalaki pagkatapos ng kalahating buwan. Ngayon, hindi lamang niya na-stabilize ang kanyang kamakailang tagumpay sa Xiantian 10th Order, ang kanyang cultivation ay bumuti rin, mas malapit sa peak early Xiantian 10th Order. Sa paglubog ng kanyang perception sa loob upang suriin ang kanyang kalagayan, napansin niya na ang kanyang mga meridian ay muling lumawak at naging mas matigas, kahit na ang tunay na diwa sa kanyang dantian ay mas siksik. Si Huang Xiaolong ay muling pinatakbo ang Azure Tactics, umaakit sa nakapalibot na espiritual na enerhiya, mabilis na umiikot patungo sa kanya. Sa bilis na ito, marahil kahit na ang bilis ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng isang Saint Realm ay hindi makakalaban sa sarili ko. Naisip ni Huang Xiaolong sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang sandali, tumayo si Huang Xiaolong, ang atensyon niya sa natitirang 3 bote ng jade sa drawer. Ang unang bote ng jade na sinuri niya ay naglalaman ng isang Divine Grade Spirit Pellet, paano naman ang iba? Halos hindi niya napigilan ang excitement. Sa paglalakad, binuksan niya ang lahat ng 3 bote ng jade, at sa katunayan, lahat ng 3 bote ng jade ay naglalaman ng mga Divine Grade Spirit Pellets. Ang ikalawang bote na binuksan ni Huang Xiaolong ay naglalaman ng isang Divine Grade Spirit Pellet na naganyong Winged Tiger, ang ikatlong pellet ay isang Golden Flood Dragon, at ang ikaapat na bote ay may hawak na Purple Fox. Ang lakas ng 3 ito, isang Winged Tiger, isang Golden Flood Dragon, at isang Purple Fox, ay mas mahina kumpara sa maliit na Dawist na lalaki kanina. Kaya, hindi na nag-aksaya pa ng oras, nilinis at nilunok sila ni Huang Xiaolong isa-isa. Tirichit *S. Habang si Huang Xiaolong ay abala sa pagpino ng mga Divine Grade Spirit Pellets, sa loob ng isang manor sa timog na bahagi ng City of Myriad Gods, isang napakapangit na ekspresyon ang nakasabit sa mukha ni Zhao Chen. Ito ay halos kalahating taon. Si Huang Xiaolong, ang walang kwentang punk na iyon, ay nagtatago pa rin sa loob ng lungsod. Sigurado ka bang si Huang Xiaolong, ang punk na iyon, ay nasa loob ng bakuran na iyon sa lahat ng oras na ito? Malungkot na tanong ni Zhao Chen. Ang lalaking may pilak na buhok, si Stuart Feng, ay humakbang pasulong, at mapagpakumbaba na sumagot, ang aming mga tao ay nagbabantay sa bakuran 24 na oras sa isang araw. Si Huang Xiaolong ay hindi pa lumalabas ng courtyard, ang kanyang mga taga-sunod lang ang lumalabas paminsan-minsan. Ganun pa man, lumabas lang sila para bumili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan, wala ni isa sa kanila ang lumabas ng lungsod. Isang liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Zhao Chen. Ngunit maingat na nagsalita ang may pilak na buhok na Stuart Feng, Young Lord, may tanong ang subordinate na ito, iniisip ko kung nararapat bang magtanong.
Mabilis na sumulyap si Zhao Chen kay Stuart Feng at sinabing, nagtataka ka kung bakit ako kumikilos laban kay Huang Xiaolong gayong walang away sa pagitan natin. Nagulat si Stuart Feng nang makita ang kanyang iniisip, ngunit tumango siya, oo, ang puso ng aliping ito ay may pagdududa. Bukod dito, si Huang Xiaolong ay isang junior na walang pangalan, na may pagkakakilanlan ng Young Lord, hindi na kailangang kumilos ng personal. Sa katunayan, tulad ng sinabi ni Stuart Feng, sa background ni Zhao Chen, hindi niya kailangang kunin ang bagay na ito sa kanyang sariling mga kamay, hanggat sinabi niya ang mga salita, maraming tao ang handang maglingkod. Sinabi ni Zhao Chen, mayroon akong dahilan para personal na pangasiwaan ang bagay na ito. Huwag mong itanong ang hindi mo dapat itanong, malalaman mo rin sa hinaharap. Oo, Young Lord. Masyadong maraming nagsasalita ang aliping ito. Magalang na kinilala ni Stuart Feng, ngunit pagkatapos ng pag-aalinlangan, muli siyang nakipagsapalaran, gayunpaman, kung si Huang Xiaolong ay patuloy na magbubute sa lungsod ng Myriad Gods, tayo. Tumalim ang tingin sa mga mata ni Zhao Chen, mayroong 3 buwan na natitira hanggang sa araw ng pagbubukas ng Ghost City, 2 buwan pa, kung hindi pa rin magpapakita ang Huang Xiaolong na iyon, kung gayon maaari ko na lang siyang alisin ng pilit. Ghost City? Isa sa 6 na pangunahing lungsod noong sinaunang panahon, isang monumento na iniwan ng isa sa 6 na sinaunang hari, ang Ghost King, na lumilitaw minsan sa bawat 1,000 taon. Tilichit Asterisk S. Lumipas ang mga araw at mahigit 1 buwan, sa lihim na tirahan sa ilalim ng lawa ng malamig na bukal, nagtagumpay si Huang Xiaolong sa pagpino sa huling 3 Divine Grade Spirit Pellets, na pinalakas ang kanyang paglilinang hanggang sa kalagitnaan ng Xiantian 10th Order. Ika-10 utos sa kalagitnaan ng Xiantian. Tumayo si Huang Xiaolong at sinimulan ang kanyang battle chi. Ang isang simpleng hininga ay nagtipon sa daloy ng hangin sa isang spiral, na nagiging isang umaalulong na hanging dragon na walang katapusang umuungal, umiikot sa itaas ng kalawakan ng mahabang panahon bago mawala. Ito ang kasalukuyang antas ng lakas ni Huang Xiaolong. Bawat hiningang lalabas-labas niya ay naglalaman ng puwersa ng isang dragon. Pagkatapos ay lumabas si Huang Xiaolong mula sa straw grass hut patungo sa isang open space na malapit at nagsimulang magsanay ng Osir tactics, na nagpapakita ng mga galaw mula pa sa simula. Ang mga ipu-ipu ng mabangis na hangin ay umiikot sa itaas ng kalawakan, na sinundan ng isang langit na puno ng kidlat habang ang mga usbong ng kakaibang mga bulaklak ay namumukadkad sa hangin, pagkatapos ay lumitaw ang mga nakasisilaw na pulang eyeballs sa kung saan, na naglalabas ng nakakatakot na mga sinag. Makalipas ang ilang sandali, huminto si Huang Xiaolong, ngunit mas matagal bago mawala ang mabangis na hangin, malakas na kidlat at pulang-pulang bola ng mata. Pagpapakita ng Azure Sword Skill mula sa unang galaw pagkatapos masira ang Xiantian 10th Order, nakita ni Huang Xiaolong na lumalim ang kanyang pangunawa sa mga ito. I wonder what's inside the rest of the grass hut. Huang Xiaolong focused again on the present, ang kanyang mga mata ay naligaw sa mga natitirang damong kubo. Sa isang kisap mata, pumasok siya sa isang random na 3 kubo ng damo. Sa loob, maliban sa isang mahabang halberd, wala nang iba. Ang mahabang halberd ay ganap na isang metal-ikong dark gold, sa katawan nito ay nakasulat ang maraming gawa-gawang hayop noong sinaunang panahon, bawat isa ay mukhang buhay na buhay. Tinusundan ng haba ng mahabang halberd, napansin ni Huang Xiaolong ang siksik na sinaunang teksto sa ilalim ng halberd. Eminent Holiness Halberd Sutra. Isinalin ni Huang Xiaolong ang mga salita. Ayon sa nakasulat, hanggat dinadalisay niya ang Eminent Holiness Halberd, mamanahin niya ang buong Sutra Heritage. Ang Eminent Holiness Halberd Sutra na ito ay naiwan ng may-ari ng espasyong ito, Supreme Eminent Holiness. Itong Halberd Sutra ay ang kanyang pinakamalakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Sa pamamagitan ng pagpino nitong Eminent Holiness Halberd, maaari talagang makuha ng isang tao ang Eminent Holiness Halberd Sutra. Ito ay isang hindi inaasahang ani. Nagliwanag ang mga mata ni Huang Xiaolong. Bagamat hindi siya nagkukulang sa mga diskarte sa paglilinang at mga kasanayan sa pakikipaglaban, ito ay mga bagay na walang sinumang ituturing na labis. Sa paghusga mula sa sitwasyon, ang Eminent Holiness na ito ay isang dakilang master mismo.
Tanging ang mga nakarating na sa God Realm ang makakapag-inscribe ng kanilang cultivation technique o battle skill sa non-living items para manatili ito ng maraming taon, isang pamana. Kaya, kasunod ng paraan ng pagpino na nakasulat sa katawan ng Eminent Holiness Halberd, sinimulan ni Huang Xiaolong ang kanyang battle chi, dahan-dahang pinipino ang halberd upang maging kanya. Makalipas ang 1 dosenang oras, nang matapos ni Huang Xiaolong ang pagpino ng halberd, isang eksena ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Sa eksenang iyon, isang taong umaabot sa 3 zang ang taas ay nakatayo sa itaas ng tuktok ng bundok. Ang kanyang halberd ay nalaslas at ang dagat sa kanyang harapan ay umatras ng walang laban. Pagkatapos, ang kanyang halberd ay umindayog palabas, ang layunin ng halberd ay umaabot sa 10,000 milya na hiwa mismo sa kabila ng malaking bundok, diretso sa gitna. Ang higanting taong ito ay nagpamalas ng sunod-sunod na pag-atake ang Eminent Holiness Halberd Sutra. Nasaksihan ang kapangyarihan ng Eminent Holiness Halberd Sutra sa pagyanig ng mga bundok at pag-flip ng mga dagat, labis na nabigla si Huang Xiaolong. Hindi nagtagal, natapos at naglaho ang eksena sa kanyang isipan. May kabuuang 9 na galaw sa Eminent Holiness Halberd Sutra, bawat galaw ay kasing lakas at lakas. Kailangan kong humanap ng oras para tanungin sina Zhao Shou at Zhang Fu tungkol sa Supreme Eminent Holiness na ito, hindi siya dapat maging isang taong walang pangalan. Gumawa ng tala si Huang Xiaolong. Sa pagtingin sa mahabang halberd na may pag-iisip, lumiit ito ng mas maliit at mas maliit ang laki, sa huli, lumubog ito sa kanang braso ni Huang Xiaolong. Sa kanang braso ni Huang Xiaolong, ang Blades of Osiris ay nakauwi doon noon pa man, ngayon, sa tabi ng mga tato ng Twin Dark Blades ay isang totem-like pattern ng Golden Halberd. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 302. Narinig mo na ba ang mga kayamanan sa langit? Panatilihin ng Eminent Holiness Halberd sa kanyang katawan, naglakad si Huang Xiaolong patungo sa ika-4 na Daimuhang Kubo. Sa loob ng ika-4 na Daimuhang Kubo, nakasabit sa dingding ang mga pintura ng magagandang babae at walang iba maliban sa mga kwadro na ito. Tumingin-tingin si Huang Xiaolong sa paligid at nagbilang ng kabuuang 16 na painting ng mga dilag. 16 na dilag, lahat ay magkakaiba, kakaiba, maamo, walang harang, matamis at dalisay, nakakaakit. At lahat ng 16 na dilag ay hubad. Nakatingin sa mga kaakit-akit na kurba, mapagmataas na mga taluktok at napakasarap na damuhan sa ibaba, kahit na may malakas na kalooban ni Huang Xiaolong, hindi niya mapigilan ang kanyang tibok ng puso na bumilis. Nagtagal si Huang Xiaolong upang pigilan ang tumataas na pagnanasa sa kanyang puso, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pulang sinulid na nakabalot sa hubad na katawan ng lahat ng 16 na dilag. Ang mga loop at pagliko ng pulang sinulid sa mga painting ng mga dilag ay iba, naniniwala si Huang Xiaolong na ito ay nagpapakita ng daloy ng enerhiya ng isang cultivation technique. Lumingon si Huang Xiaolong sa unang pagpipinta, napansin ang isang linya ng mga salita sa kaliwang ibabang sulok, na nakasulat sa napakaliit na sinaunang teksto. 7 Desires Magic Art. Ang 7 Desires Magic Art. Hindi ba ang Eminent Holiness ay lumaki sa Eminent Holiness Technique? Nagulat si Huang Xiaolong nang matagpuan ang 7 Desires Magic Art na ito. Sa kanyang pananaw, ang 7 Desires Magic Art na ito ay maaaring isang cultivation technique na ginawa ng ilang masamang Panginoon noong sinaunang panahon at nagkataon, nahulog ito sa kamay ni Eminent Holiness. Hindi nagaksaya ng oras si Huang Xiaolong sa pagiging magalang, at walang pag-aalinlangan, inilipat niya ang lahat ng mga painting sa Osiris Ring. Pagdating niya sa ika-5 Daimuhang Kubo, ito ay talagang walang laman, samantalang sa ika-6 na Daimuhang Kubo, may isang setro na nakalagay sa loob. Sa ulo ng setro ay ang pagukit ng ulo ng Celestial Beast, ang mga mata ay pula, na nagmumula sa iginagalang na momentum ng isang sinaunang Celestial Beast. Nang makita ito, kinuha ni Huang Xiaolong ang setro. Hawak ito sa kanyang mga kamay, bumakat ang init sa kanyang palad. Inikot ang setro pataas at pababa at paikot habang sinusubukan niyang alamin ang pinanggalingan ng setro, napunta siya sa isang wala.
Bagamat hindi niya maisip ang pinagmulan ng Cetro, lubos na naramdaman ni Huang Xiaolong na hindi ito simple, tulad ng Azure Ring at Blades of Azure. Ang Cetro ay pumasok din sa Azure Ring. Paglabas mula sa ika-6 na kubo ng damo, nilinis ni Huang Xiaolong ang lahat ng mga halamang gamot at elixir sa kalawakan, na inilipat ang lahat sa Azure Ring. Matapos alisin ang laman ng lahat ng nakikita ng mga mata, ipinakalat ni Huang Xiaolong ang kanyang espiritual na pakiramdam sa bawat sulok ng espasyo, sinusubukang tingnan kung mahahanap niya ang Eminent Holiness Technique na binanggit ng Divine Grade Spirit Pellet ng munting dawis na lalaki. Hindi niya kailangan ng Eminent Holiness Technique na ito, ngunit maibibigay niya ito sa kanyang pamilya upang linangin. Gayunpaman, sa kabila ng maingat na paghahanap sa bawat pulgada, labis na nadismaya si Huang Xiaolong, wala siyang nakitang anumang mga pahiwatig tungkol sa kung saan ang cultivation technique, kung ito ay talagang umiiral. Kahuli, umalis si Huang Xiaolong sa kalawakan, iniwan ang malamig na bukal gamit ang makajos na mount. Zumi. Nakalipas na ilang buwan, sa espiritual na enerhiyang isda at asul na malamig na hangin na hinihigop ni Huang Xiaolong, ang napakalamig na lamig sa ilalim ng lamat ay lubhang nabawasan kumpara noong una siyang dumating. Sa bilis na ito, ang lahat ng malamig na hangin ay ganap na magkakalat mula sa lamat sa loob ng isang taon. Sa sandaling iyon, hindi na nagpatumpik-tampik si Huang Xiaolong na inalala ang makajos na mount. Sumi sa kanyang katawan, lumipad siya, dumiretso sa gilid ng lamat. Dati, gumamit si Huang Xiaolong ng higit sa 10 oras upang marating ang rift bottom mula sa itaas, ngunit ngayon, sa kanyang pagbabalik, double ang kanyang bilis. Sa kamanghamanghang bilis, lumapit si Huang Xiaolong sa gilid ng lamat. Kasabay nito, sa gilid ng rift, dalawang figure ang nakaupo sa isang meditative pose. Sila ay walang iba kundi ang parehong mga tao na naakit sa dagindong ng dragon at nanatili upang bantayan ang posibilidad ng isang kayamanan na ipanganak, ang guro at disipulo, sina Feng Gong at Dai Li. Ngunit lumipas ang ilang buwan at hindi rin lumitaw ang tinatawag na yaman na inaabangan nila. Tinitigan ni Feng Gong ang napakalalim na lamat, ang mga buwan ng paghihintay ay naubos ang kanyang pasensya. Mali ba ang kanyang paghatol? Kung may isang kayamanan na isinilang, matagal na itong nagkatotoo. Guro, maaari ba nating subukang bumaba muli? Tanong ni Dai Li. Tumanggo si Feng Gong bilang pagsangayon at tumayo, nagpa siyang bumaba muli sa lamat. Ayaw niyang umalis ng ganito. Ngunit, habang naghahanda siyang tumalon sa gilid, isang tunog ng malakas na hangin ang nagmula sa ibaba na ikinagulat ng dalawang tao. Sa susunod na sandali, nakita nila ang isang silhwete na lumilipad pataas mula sa lamat sa mabilis na bilis. Nang mapagtanto nila na ito ay isang tao, parehong natigilan sina Feng Gong at Dai Li. Sa mga buwan na narito sila, wala silang nakitang pumasok sa lamat. Sa makatuwid, ang tanging makatwirang conclusion ay ang taong ito ay bumagsak bago sila dumating. Ang taong ito ay talagang nakayanan ng Azure malamig na hangin, manatili doon ng ilang buwan. Hindi kaya natatakot ang taong ito sa sobrang lamig ng hangin sa ilalim ng lamat. Habang pareho silang nalubog sa pag-aalinlangan at pagkabigla, ang katawan ni Huang Xiaolong ay bumaril sa gilid ng lamat, marahan na bumagsak sa lupa ng may pagliko. Naramdaman ng mainit na sikat ng araw sa kanyang balat, huminga ng malalim si Huang Xiaolong, nakakapresko. Pagkaraan ng mga 7 hanggang 8 buwan, sa wakas ay bumalik siya sa ibabaw. Parang lumipas ang buong buhay. Pagkatapos ay tumingin si Huang Xiaolong kina Feng Gong at Dai Li. Nang makita si Huang Xiaolong na nakatingin sa kanila, ang guro at disipulo ay parehong nakabawi mula sa kanilang pagkabigla at si Feng Gong ay lihim na gama nang makitang ang cultivation ng binata ay nasa kalagitnaan lamang ng Xiantian 10th Order. Guro, ang kayamanan sa ilalim ng lamat, baka alam ng taong ito. Lumapit si Dai Li kay Feng Gong, bumulong sa kanyang tainga. Tumango si Feng Gong, ganoon din ang iniisip niya. Binata, mayroon akong ilang mga katanungan para sa iyo, kung sasagutin mo ito ng totoo, maaari kitang palayain. Gayunpaman, isang maling salita at ang lamat na ito ang magiging libingan mo. Itinuro ni Feng Gong ang lamat sa kanyang likuran na nagpahayag sa isang mapagkumbaba na tono.
Siya ay isang Piclate Scientian expert, kalahating hakbang papasok sa Saint Realm, isang status na hindi mailarawang malapit sa isang aktwal na Saint Realm expert. Ang pagpatay sa isang mid-Scientian 10th Order warrior ay medyo madali. Dahil bumaba siya sa ilalim ng lamat, natagpuan ni Huang Xiaolong ang kuweba ng Eminent Holiness Cultivation, nilamon ang maapoy na pulang prutas, pino ang spiritual energy fish, ang mga divine grade spirit pellets at ang kanyang lakas ay tumaas ng malaki, kaya siya ay nasa mabuting kalooban. Nang marinig ang mga salita ni Feng Gong ay hindi siya nagalit kahit kaunti, lihim na nakangiti sa kanyang puso, tumingin siya kay Feng Gong, ano ang gusto mong malaman? Gaano ka katagal na natili sa ibaba? Tanong ni Feng Gong. Nag-isip si Huang Xiaolong, mabilis na nagkalkula ng oras at sumagot, halos 7 buwan. 7 buwan. Nagpalitan ng tingin si Feng Gong at ang kanyang disipulo, pareho silang namangha sa loob. Bilang pagbibilang ng oras na ginugol nila dito, ito ay malapit sa 4 na buwan, ngunit ang itim na buhok na binata sa harap nila ay talagang narito ng 3 buwan sa unahan nila, na bumababa hanggang sa pinakailalim. Mayroon kang kayamanan na maaaring hamarang sa sobrang lamig na elemento. Nag-aapoy sa kasakiman ang mga mata ni Feng Gong habang nakatitig sila kay Huang Xiaolong. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Huang Xiaolong habang pinapanood ang mga ekspresyon ng 2 taong ito, tama. Ang silwete ni Feng Gong ay kumikislap nang marinig niya ang sagot. Ang magkabilang kamay ay nabuo sa mga kuko, dumating siya sa harap ni Huang Xiaolong sa isang iglap, hinawakan ang mga balikat ni Huang Xiaolong, ang kanyang mga mata ay matalas na parang dulo ng mga espada habang siya ay nagtanong, magsalita ka, ano ba? Ibigay mo. Kung hindi, si Huang Xiaolong ay nanatiling walang malasakit, pinayagan, ang mga kuko ng lalaki na kumapit sa kanyang mga balikat. Isang nakakasilaw na liwanag ang kumislap mula sa kanyang palad nang lumitaw ang isang maliit na gintong bundok sa gitna ng kanyang palad. Ang masaganang enerhiya ng Budismo ay agad na lumundag tulad ng mga alon ng tubig na naglalabas ng isang nakakaakit na gintong halo. Ito ay walang iba kundi ang makajos na Mount Sumi. Namangha si Feng Gong, sumasayaw ang apoy sa kanyang mga mata, ito ay. Pagamat hindi niya nakilala ang mahiwagang bagay, masasabi niyang pambihira ang maliit na gintong bundok. Tumawa si Huang Xiaolong, narinig mo na ba ang Heavenly Treasures? Heavenly Treasures. Sabay-sabay na bulalas ni Feng Gong at Dai Li. Ibig mong sabihin na ito ay isang Heavenly Treasure. Itinuon ni Feng Gong ang isang nakamamatay na titig sa makajos na mount. Sumi sa palad ni Huang Xiaolong, ang kanyang hininga ay bumibigat. Siyempre narinig niya ang tungkol sa Heavenly Treasures, bawat Heavenly Treasure ay naglalaman ng misteryosong kapangyarihan at puwersa. Nanginginig ang mga kamay ni Feng Gong, gumalaw ang isang kamay, na umaabot sa makajos na mount. Sumi sa palad ni Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 303. Hayaan akong maranasan ang lakas ng Half-Saint Realm. Tahimik na pinagmamasdan ng mga daliri ni Feng Gong na malapit ng hawakan ng makajos na mount. Sumi, pinitik ni Huang Xiaolong ang kanyang palad sa napakaliit na paggalaw na naging sanhi ng pagbagsak ng mga daliri ni Feng Gong sa walang laman na hangin. Si Feng Gong, na tuwang-tuwa sa pag-aakalang isang heavenly treasure ay malapit ng maging kanyang pag-aari, ay naiwang tulala sa isang segundo. Nang malapit na siyang kumilos para patayin si Huang Xiaolong at kunin ang heavenly treasure, nagsalita si Huang Xiaolong, hindi mo ba gustong magtanong tungkol sa mga kayamanan sa ilalim ng lamat? Hindi ka ba nagtataka kung anong mga kayamanan ang kinuha ko doon? Natigilan si Feng Gong sa kanyang mga aksyon. Sa sandaling ito, isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa katawan ni Huang Xiaolong, na tinaboy ang katawan ni Feng Gong na nagpabalik-balik sa kanya ng mahigit 10 metro. Ikaw. Galit na nagningning si Feng Gong kay Huang Xiaolong, kasabay nito, labis siyang nabigla sa loob. Bago pa makapagsalita ng isa pang salita si Feng Gong, isa pang pagsabog ng maliwanag na liwanag ang kumislap sa palad ni Huang Xiaolong. Nang mawala ang maliwanag na liwanag, ipinakita nito ang tangkay ng 7 kulay na aura na kabute sa palad ni Huang Xiaolong, na kumikinang sa isang maningning na liwanag.
Seven Color Spirit Mushroom. Parehong bulalas ni Fenggong at Dai Li. Ang mga mata ni Fenggong ay kumikinang sa hubad na kasakiman. Ang Seven Color Spirit Mushroom ay isang top-grade elixir para sa mga taong naglilinang ng Battle Chi. Ang isang stem ng Seven Color Spirit Mushroom na mahigit 1,000 taong gulang ay bihira na, higit sa 10,000 taon ay itinuturing na isang kayamanan, hindi mabibili ng salapi. Sa kanyang matalas na paningin, isang tingin lang ang kailangan ni Fenggong upang matansya ang edad ng Seven Color Spirit Mushroom sa humigit kumulang 30 hanggang 40,000 taon. Isang 30 hanggang 40,000 taon na Seven Color Spirit Mushroom. Lalong bumigat ang paghinga ni Fenggong. Kamaikling sandaling iyon, isa pang nakakasilaw na liwanag ang kumislap sa kamay ni Huang Xiaolong. Sa pagkakataong ito, isang maliit na halaman na may siyam na kulay lilang dahon ang lumitaw sa tabi ng kabute na naglalabas ng marangal na lilang halo. Siyam na dahon purple grass. Ang mga mata ni Fenggong ay matingkad na iskarlate na parang dugong tumutulo mula sa kanila. Siyam na dahon purple grass. Isang maalamat na sagradong gamot sa pagpapagaling. Ang paglunok ng siyam na dahon ng purple grass na mahigit sa 1,000 taon ay makapagpapagaling ng mga sugat ng isang tao gaano man kalubhas sa loob lamang ng ilang buwan, kung ito ay higit sa 100,000 taon, kahit na ang mga meridian at mga ugat ay nabali at ang qi ay nabasag, na tumagal ng 10. Libong taon siyam na dahon lila maaaring ganap na pagalingin ng damo ang pinsala. Ang 9 leaves purple grass na ito ay dapat nakapareho ng 7 color spirit mushroom, mga 30 hanggang 40,000 taon. Isang 30,000 taon siyam na dahon purple grass. Gayunpaman, tila nasa mood si Huang Xiaolong na paglaruan si Fenggong, isa pang flash, at isa pa. Fervid young fruit. Hugis tao na purple blood ginseng. Jasper green lotus. Ang sunod-sunod na maalamat na elixir ay patuloy na nagkatotoo. Si Fenggong ay labis na nasasabik na siya ay nagsimulang sumigaw ng walang kaparerekon, nanginginig ang katawan na para bang siya ay nagdurusa sa epilepsy. Ang kanyang disipulo ay mas nakakahiyayo dahil nabasa ang kanyang robe dahil sa sobrang kasabikan. Nakatitig sa serye ng mga maalamat na elixir, nagambala ang atensyon ni Fenggong, nakalimutan ang tungkol sa heavenly treasure. Si Huang Xiaolong ay random na pumili ng 12 ng mga strain ng elixir mula sa ilang daang mayroon siya. Nang maramdaman ni Huang Xiaolong na sapat na ang pagpapasigla nito, sa wakas ay tumigil siya. Tumawa ng mahina habang pinagmamasdan ang mga ekspresyon ni na Fenggong at Dai Li, sinabi niya, sa ilalim ng lamat, hindi ko lang nakita ang mga elixir na ito, nakahanap din ako ng 4 na Divine Grade Spirit Pellets. Divine Grade Spirit Pellets. 4 yon. Si Fenggong at Dai Li ay parehong nanginginig. Bukod dito, silang 4 ay mga high-grade na Divine Spirit Pellets. Idinagdag ni Huang Xiaolong ng buong kaseryosohan. High-grade Divine Spirit Pellet. Nanghina ang kanilang mga binti hanggang sa mga tuhod. Ngunit kinain ko at dinalisay silang lahat. Nagpatuloy si Huang Xiaolong. Ano? Ang dalawang tao na nanginginig sa tuwa ay nanigas na parang tinamaan ng kidlat, halos madapa sa lupa. Ikaw, kinuha mo lahat, Pino. Lalong lumalim ang pamumula ng mga mata ni Fenggong habang nakatitig kay Huang Xiaolong na para bang hindi na siya makapaghintay na lunukin ng buo si Huang Xiaolong sa kanyang tiyan. Damyugo ang kanyang puso sa pag-iisip ng 4 na Divine Grade Spirit Pellet, High Grade Divine Spirit Pellet 4 sila. Siya ay na-stock sa Piklate Tian 10th Order sa loob ng higit sa 200 taon, hindi makalusot, kung mayroon siya ng 4 na Divine Spirit Pellets na iyon, ang pagkakataong makapasok siya sa Saint Realm ay tataas ng husto sa 9/10. Ikaw. Paano mo nilalamon silang lahat? Pinandilatan ni Fenggong si Huang Xiaolong na may galit at poot, umuungal kay Huang Xiaolong na labis na nadala ng kanyang mga emosyon, na para bang ang 4 na mataas na grade na Divine Spirit Pellet na iyon ay pag-aari niya. Hindi dapat maglakas loob si Huang Xiaolong na pinuhin sila para sa kanya ang mga ito. Tinigilan ni Huang Xiaolong ang kanyang namumulaklak ng ngiti, bakit hindi ko sila lunukin? Natagpuan ko ang 4 na Divine Grade Spirit Pellets na iyon. Natarante si Fenggong pabalik sa kasalukuyan.
Sa katunayan, ang 4 na Divine Grade Spirit Pellet na iyon ay natagpuan ng binatang ito. Anak, maso na ring ibigay ang Heavenly Treasure na iyon, 7 colors Spirit Mushroom, 9 leaves Purple Grass at ang iba pang elixir. Nang mabawi ang kanyang katahimikan, puminto si Fenggong sa panginginig, at inutusan si Huang Xiaolong para sa Heavenly Treasure na iyon at sa mga elixir na ito, papayagan kitang umalis. Bagamat kakaiba ang pakiramdam ni Fenggong sa pag-uugali ni Huang Xiaolong, napakadaling ibunyag ang Heavenly Treasure at ang mga hindi mabibaylang halamang iyon, hindi pa rin siya masyadong nag-aalala sa puntong ito. Isang mid-Xiantian 10th order lang. Hindi pa banggitin ng isang mid-Xiantian 10th order, kahit na ang late Xiantian 10th order warrior ay hindi maaaring tumagal ng higit sa 100 galaw mula sa kanya. Sa puntong ito, nilapitan ni Daili si Fenggong mula sa likuran, pinunasan ang kanyang mga kamay na may kagalakan at isang mapang asar ng ngiti, "Guro, ang mga elixir na iyon, maaari ko bang?" Tumingin si Fenggong sa sarili niyang disipulo at tumango, "Huwag kang mag-alala, magkakaroon ka ng bahagi. Mamaya, ang hugis tao na Purple Blood Ginseng ay maibibigay sa iyo." Si Daili ay nanginginig sa tuwa, paulit-ulit na nagpasalamat kay Fenggong, "Salamat Master, salamat Master." Kinaway-kaway ni Fenggong ang kanyang kamay at magalang na umatras si Daili sa gilid. Ibinalik ni Fenggong ang kanyang atensyon kay Huang Xiaolong, sa hindi nagmamadaling tono ay nagtanong siya, "Anak, napag-isipan mo na ba ito? Pipiliin mo bang ibigay sa akin ang Heavenly Treasure at mga elixir at iwan sa isang piraso o ilibing sa ilalim ng lomet na ito? Ipinapayo ko sa iyo na huwag magtago ng anumang pag-asa ng maswerteng pagtakas, nakamit ko na ang pinakamataas na paglilinang sa huling bahagi ng Xiantian higit sa 200 taon na ang nakalilipas, at ngayon ay kalahating hakbang na ako sa kaharian ng santo. Sa harap ko, walang paraan para makatakas ka. Tumakas." Palihim na umiling si Huang Xiaolong, nakatingin sa kabilang panig na may nakakaaliw na interes, half-saying, "Ang langit na kayamanan at mga elixir ay nasa aking kamay, halika at kunin ang mga ito sa akin kung maaari mo." Gayun din, nais ni Huang Xiaolong na sukatin ang lawak ng kanyang kasalukuyang lakas. Ang isang half-saint ay ang pinakamahusay na kandidato. Kung ito ay isang average na peak late Xiantian 10th order, talagang hindi mag-aaksaya ng oras si Huang Xiaolong. Natigilan si Fenggong sa mga sinabi ni Huang Xiaolong, pagkatapos ay sumili ang pagngisi sa kanyang mukha, "Bata, dahil gusto mong mamatay, kung gayon huwag mo akong sisihin." Habang bumababa ang kanyang boses, ang kamao ni Fenggong ay sumuntok kay Huang Xiaolong. "Hayaan mong buksan ko ang iyong mga mata sa kapangyarihan ng isang half-saint. Ang lakas ng isang half-saint ay hindi isang maliit na mid-Xiantian 10th order na maaari mong pagnilayan." Isang higanting imprint ng kamao ang bumaril, tumago sa hangin habang naglalabas ng lilang apoy na nagpapataas ng magulong hangin. Bago pa makalapit ang fist imprint kay Huang Xiaolong, ang mga bato at malalaking bato sa lupa ay nabasag na dahil sa puwersa, durog na durog. Sa sandaling ito, itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay, diretsyong sumuntok sa kamao ni Fenggong. Nanunuya si Fenggong na pinapanood ang aksyon ni Huang Xiaolong, walang muwang nakawalang ingat. Isang napakaliit na mid-Xiantian 10th order ang gustong harangin ang kanyang half-saint attack sa isang frontal collision. Nakita na niya ang eksena kung saan nabugbog si Huang Xiaolong sa mincemeat sa pamamagitan ng kanyang suntok. Sa puntong ito, sa wakas ay nagbanggaan ang mga kamao ni Huang Xiaolong at Fenggong na nagresulta sa isang malakas na pagsabog. Ang alikabok at buhangin ay lumipad sa himpapawid habang ang mga nakakatakot na shockwave ay dumarami sa direksyon ni Fenggong. Ang mukha ni Fenggong ay humigpit, ang kanyang kamay ay mabilis na tumama sa umaalingaw-ngaw na shockwaves, matagumpay na pinawi ang nakatatakot na enerhiya na lumiligid patungo sa kanya. Sa kabila nito, napilitan siyang umatras ng medyo malayo. Biglang nabalot ng nakamamatay na katahimikan ang paligid. Naisip ni Daili na ang kanyang guro ay madaling makitungo sa itim na buhok na binata at sa kanya, nakikita ang kanyang sarili na pinipino ang hugis tao na Purple Blood Ginseng. Sa pagmamasid sa kanyang guro na paulit-ulit na pinipilit pabalik, ang kanyang bibig ay bilugan sa laki ng isang itlog ng manok.
Samantalang si Fenggong ay hindi na gumagalaw habang siya ay nakatayo doon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 304. Pumalik sa lungsod ng Myriad Gods. Umihip ng malakas ang hangin. Maya-maya pa ay natarante si Fenggong, nakatingin kay Huang Xiaolong. Imposible. Paanong harangin ng isang maliit na mid-Siantian 10th Order ang kanyang half-Saint Fist Force? Paanong siya pa ang itinulak pabalik? Tumanggi siyang maniwala. Biglang sumigaw ng malakas si Fenggong, isang mapurol na itim na daloy ng enerhiya ang umagos mula sa kanyang katawan nang may lumabas na six-horned devil scorpion sa kanyang likuran at agad na nagbago ang kanyang kaluluwa. Tinakpin ng mga itim at lilang guhitan ang mukha ni Fenggong na nagmukhang mabangis at nakakatakot. Devil Scorpion sa langit. Si Fenggong ay tumalon sa hangin, ang magkabilang kamay ay hugis kuko, naglunsad ng pag-atake kay Huang Xiaolong, na katulad ng isang higanting diablo na alakdan. Nang makita ito, hindi nang ahas na maliitin ni Huang Xiaolong ang kalaban, mabilis na nagbagong anyo sa Osiri Physique. Ang Wings of Demon ay naka-extend mula sa kanyang likod at ang kanyang silhouette ay nawala ng malabo habang sinisimulan niya ang kanyang battle chi. Inuhubog din ni Huang Xiaolong ang kanyang mga kamay bilang mga kuko, hinarap ni Huang Xiaolong ang kaaway sa isang katulad na pag-atake. Agad na napuno ang lugar ng umaalingaw-ngaw na hanging malademonyo, na nagiging maraming umaalulong na Wraithio ang unang galaw ni Osiri Demon Claw, Laments of Thousands of Demons. Sa pagpasok sa Siantian 10th Order, ang Osiri Demon Claw ni Huang Xiaolong ay maaaring bumuo ng isang solidong entity na magkakamit ng 50 hanggang 60 wraith ng sabay-sabay. Ang momentum ay 100 beses na mas nakakagulat kaysa bago ang kanyang pre-rift adventure. Sa pakikinig sa pag-ungol ng mga wraith, naramdaman ni Fenggong ang malamig na gumapang sa kanyang puso. Gayunpaman, sa puntong ito, nagbanggaan ang kanyang Devil Scorpion Claw at Huang Xiaolong Osiri Demon Claw. Ang rebound force ay parang tsunami, na pinilit si Fenggong na sumuray-suray paatras. Sinamantala ni Huang Xiaolong ang pagkakataong ito, nagpadala si Huang Xiaolong ng isa pang palad sa direksyon ni Fenggong. Ang kapangyarihan ng palad ay nag-overlap at dumami, nagpapadala ng mga gintong halos na patuloy na kumakalat, na nagbabadya sa ibabaw ng lupa. God-binding palm. Nabigla si Fenggong nang makita niya ang mga gintong halos na lumalabas mula sa palad ni Huang Xiaolong. Halos sabay-sabay, naramdaman niya ang pag-agos ng hangin sa paligid niya, habang ang kanyang mga paa at katawan ay nakagapos ng maraming hindi nakikitang kadena. Mabilis na tumaas ang pangamba sa puso ni Fenggong. Itinulak niya ang kanyang battle chi nang may galit, gusto niyang palayain ang kanyang sarili mula sa mga hindi nakikitang tanikala na ito, ngunit ang nagpabalisa sa kanya ay habang siya ay nagpupumiglas, tila mas humihigpit ang mga tanikala na ito sa kanya. Nang maramdamang papalapit si Huang Xiaolong, siya ay natakot, nagngangalit, at nagalit. Walang hangganang pagsabog ng chi. Namula ang mga mata ni Fenggong, biglang umalingaw-ngaw ang kanyang battle chi at sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa hangin. Nang si Huang Xiaolong ay sasampa muli, sa wakas ay nagtagumpay si Fenggong na makatakas sa mga tali, mabilis na itinaas ang kanyang magkabilang braso upang harangin ang mga palad ni Huang Xiaolong. Muli, napaatras si Fenggong sa kahihiyan, pumuti ang kanyang mukha. Sa oras na huminto siya, umatras na siya ng ilang daang metro, humihingal, tumingin siya kay Huang Xiaolong nang may gulat at matinding takot. Ngayon lang, ano ang kasanayang iyon sa pakikipaglaban? Kung hindi siya gumamit ng desperado na paraan, pilit na isinasagawa ang walang hangganan na pagsabog ng chi, marahil sa ngayon, siya ay hindi nagulat si Huang Xiaolong na nagawang makatakas ni Fenggong sa paghihigpit ng God-binding palm, dahil kung ang kalahating santo ay walang kahit gaanong lakas, hindi siya matatawag na kalahating santo. Gayunpaman, nang si Huang Xiaolong ay naghanda upang magpatuloy sa pag-atake, si Fenggong ay sumigaw ng may pag-aalala, "Tumigil ka." Tumingin si Fenggong kay Huang Xiaolong, ang magkabilang braso nito ay namamanhid sa sakit. Bagamat ilang hininga lang ang kabuoang oras ng aktwal na palitan nila, natatakot na siya.
Isang takot na parang nakikipaglaban siya sa isang aktwal na eksperto sa Saint Realm na bumabalot sa kanyang puso. Ngunit kumilos si Huang Xiaolong na parang walang narinig, lumundag, ang lakas ng magkabilang kamao ay sumabog. Pinoprotektahan ng mga imprint ng kamao ang kalangitan, hindi mahahawakan at surreal, napakalalim. Ang Great Void Divine Feast. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ito ni Huang Xiaolong laban sa isang kaaway. Ang panonood ng higanting mga imprint ng kamao ay pumupuno sa kalangitan, si Feng Gong ay tumalon pabalik, umiwas. Kasabay nito, ang kanyang mga palad ay pumuputok sa langit, sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang mga pagsabog at pagsabog. Gayunpaman, ang Great Void Divine Fist ay damapo pa rin sa dibdib ni Feng Gong. Naglabas ng mahinang ungol, bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Feng Gong ng marami, habang ang kanyang katawan ay itinapon pabalik na parang sirang saranggola. Nang makagapang siya sa isang kinatatayuan, nakita niya si Huang Xiaolong na may hawak na mahabang halberd sa kanyang mga kamay. Sa isang pag-iling, ang mahabang halberd ay sinaksak sa kanya, nagpapataas ng mga patong ng malalaking alon na katulad ng mga dagat na bumabaliktad. Nabigong makaiwas, si Feng Gong ay hinaila sa mga naghahampas na alon ng enerhiya na pumutok sa kanyang damit. Bago bumagsak si Feng Gong sa lupa, isang mahabang halberd ang lumitaw ng wala sa oras, na tumusok sa kanyang dibdib na may dulo na lumalabas mula sa likod, isang matinding sakit ang sumabog mula sa kanyang dibdib. Tulala na tinitigan ni Feng Gong ang mahabang halberd na nakaipit sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay naglakbay sa haba ng halberd hanggang sa kabilang dulo, kung saan nakatayo si Huang Xiaolong. Pareho silang bumagsak sa lupa. At inilabas ni Huang Xiaolong ang Eminent Holiness Halberd. Si Feng Gong ay nanginginig ng higit sa isang dosenang hakbang, halos hindi napigilan ang kanyang katawan sa pag-indayog. Walang tigil ang paghagos ng dugo mula sa butas ng kanyang dibdib kahit na nakahawak ang kanyang mga kamay dito. Nang maramdaman ang paglabas ng sarili niyang dugo na hindi mapigilan, biglang ngumiti si Feng Gong. Isang ngiti na nagtataglay ng malungkot na kawalan ng pag-asa. Maaari ko bang malaman kung kaninong mga kamay ako nahulog? Tumingin si Feng Gong kay Huang Xiaolong, ang bawat salita ay humihinga ng masakit. Huang Xiaolong. Malamig na sagot ni Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Inulit ng mahinang boses ni Feng Gong ang pangalan, sa dulo, ang kanyang katawan ay bumagsak kasabay ng kanyang boses. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, nakuha ko rin itong Eminent Holiness Halberd mula sa ibaba. Sabi ni Huang Xiaolong na nakatingin kay Feng Gong. Ang mga mata ni Feng Gong ay unti-unting lumabo at pumikit. Isang half-saint ang namatay sa kamay ng Mid-Siantian 10th Order. Sa di kalayuan, habang pinagmamasdan ang pagpanaw ng kanyang guro, si Dai Li ay natulala. Sa totoo lang, ang pakikipaglaban ni Huang Xiaolong kay Feng Gong, mula sa simula hanggang sa wakas, ay tumagal lamang ng isang dosenang mga paghinga. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis kaya't nahirapan si Dai Li na ay proseso ang nangyari sa harap mismo ng kanyang mga mata. Si Huang Xiaolong ay humakbang patungo sa direksyon ni Dai Li, na ginaising si Dai Li na nagising mula sa kanyang pagkabigla hanggang sa gravity ng kanyang sitwasyon. Ikaw. Tanging takot ang nakikita sa kanyang mga mata maliban sa takot. Ang kanyang mga paa ay gumagalaw pabalik na kahoy, si Dai Li ay biglang nawala ng malay. Habang tulala pa rin si Dai Li, ang mahabang halberd ni Huang Xiaolong ay umusbong sa harap, na tumusok sa dibdib ni Dai Li sa isang mabilis na hampas bago nabunot. Eksaktong tanghali noon, at sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, ang Eminent Holiness Halberd ay kumikinang ng isang marangal na halo, walang ni isang patak ng dugo sa haba ng talim nito. Ibinalik ni Huang Xiaolong ang halberd sa kanyang braso matapos itong pahalagahan saglit. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanggal ni Huang Xiaolong ang dalawang special ring at sinunog ang dalawang katawan. Nang mawala sa isang kisap mata, tumungo siya sa lungsod ng Myriad Gods. It's been 7 months. I don't know if Yao Fei, that scourge, is still in the city of Myriad Gods. Isang matalim na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong sa pag-iisip kay Yao Fei. Sana, hindi pa umalis ng lungsod si Yao Fei. Naroon din ang Zhao Chen na iyon. Gayunpaman, si Huang Xiaolong ay may pagdududa tungkol kay Zhao Chen.
Buo ang kanyang paniniwala na hindi niya sinaktan si Zhao Chen noon, kaya walang sama ng loob na mapag-usapan. Ngunit, bakit gusto siyang harapin ni Zhao Chen? At saka, parang kilala siya nitong si Zhao Chen. Pumili si Huang Xiaolong sa himpapawid na tila isang linya ng Asher Light na tumatawid sa kalawakan. Makalipas ang isang oras, dumating si Huang Xiaolong sa lungsod ng Myriad Gods. Pumalik sa lungsod ng Myriad Gods, unang tumungo si Huang Xiaolong sa courtyard kung saan naroon si Qin Yang at ang iba pa. Sa sandaling lumitaw si Huang Xiaolong sa mga pintuan ng lungsod ng City of Myriad Gods, sa loob ng isang manor sa timog na bahagi, si Zhao Chen ang unang nakatanggap ng balita tungkol sa hitsura ni Huang Xiaolong. Nang marinig ang ulat ng kanyang nasasakupan, tumingin si Zhao Chen kay Steward Feng at sinabing, hindi ba't sinabi mo na may mga tao tayong nagbabantay sa courtyard na iyon 24 na oras sa isang araw, na si Huang Xiaolong ay hindi umalis sa bakuran na iyon? Ngayong bumalik siya mula sa labas ng lungsod, paano mo ito ipapaliwanag? Isang pelikula ng malamig na pawis ang tumulo sa noo ni Steward Feng, hindi alam kung paano sesegot. Umalis si Huang Xiaolong sa City of Myriad Gods, kailan ito? Talagang hindi niya alam. Humisi si Zhao Chen, hindi ko inaasahan na babalik muli ang batang iyon pagkatapos umalis. Dahil nang ahas kang bumalik, sa pagkakataong ito, hindi mo na dapat pangaripong umalis muli sa lungsod ng Myriad Gods. Pagkatapos makipag-usap sa iyo, oras na para gawin iyon sa Ghost City. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 305. Bakit ako dapat tumakbo? Noong una, nagpa siya si Zhao Chen na hulihin si Huang Xiaolong sa courtyard ng kanyang tirahan, ngunit ngayong nakabalik na si Huang Xiaolong, napakabuti. Mag-order pababa, sabihin sa mga basurang iyon na huwag ay alarma si Huang Xiaolong sa ngayon, maghintay hanggang ako ay naruroon bago gumawa ng anumang hakbang. Nagutos si Zhao Chen kay Steward Feng. Oo, young lord. Nagmadali si Steward Feng na patahimikin si Zhao Chen. Makalipas ang ilang sandali, pinangunahan ni Zhao Chen ang isang grupo ng mga dalubhasang subordinate na papunta sa courtyard ni Huang Xiaolong. Sa kabilang panig, pumakbang si Huang Xiaolong sa loob ng bakuran. Nang makitang bumalik si Huang Xiaolong, si Qin Yang, Lai Fei, Jie Dong, at Fan Encheng ay nasa mataas na espiritu, silang apat ay mabilis na umakyat upang batiin si Huang Xiaolong. Sa pagsasabi sa kanila na tumayo, nagtanong si Huang Xiaolong tungkol sa pangkalahatang sitwasyon sa panahong ito ng kawalan. Sa pakikinig sa ulat ni Qin Yang, mukhang pinagmamasdan ng mga tauhan ni Zhao Chen ang bawat kilos nila nitong mga buwan, si Huang Xiaolong ay nanunuya sa loob. Sa pagpapalaganap ng kanyang espiritual na pakiramdam, ang kanyang katawan ay nawala ng malabo, at nang muli siyang lumitaw sa bakuran, nakita ni Qin Yang ang kanyang mga kamay na nakahawak sa apat na brocade na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na mga lalaking bilanggo. Sa isang casual na kisap mata, itinapon niya ang apat na tao sa isang sulok ng bakuran. Nanlaki ang mga mata ni na Qin Yang, Lai Fei, at iba pa habang nakatingin sa apat na taong casual na itinapon ni Huang Xiaolong sa isang sulok. Siyempre nakilala nila ang mga mukha ng apat na tao bilang mga subordinate ni Zhao Chen, at isa pa, bawat isa sa kanila ay isang Siantian 8th Order dalubhasa. Ilang paghinga lang, nakuha na ni Huang Xiaolong ang apat na eksperto sa Siantian 8th Order. Nangangahulugan ba ito na natagpuan ng kanilang Young Lord ang tirahan na naiwan ng master ng sinaunang God Tribe na iyon? Bukod doon, wala silang maisip na iba pang dahilan kung bakit lumakas ang lakas ni Huang Xiaolong sa loob ng maikling 7 buwan. Hindi lamang nalampasan ni Young Lord ang Siantian 8th Order, marahil ay naabot niya ang Late Siantian 8th Order, marahil ay ang Peak Late Siantian 8th Order. Lihim na naisip ni Qin Yang. Sa kanyang paghuhusga, maaaring talunin ni Huang Xiaolong ang isang Late Siantian 8th Order noong siya ay nasa kalagitnaan pa ng Siantian 7th Order. Ngayong nakalusot na siya sa Late Siantian 8th Order, ang pakikitungo sa ilang eksperto sa Siantian 8th Order ay hindi kakaiba. Walang ideya si Huang Xiaolong tungkol sa mga iniisip na dumadaan sa maliliit na isipan ng kanyang apat na nasasakupan.
Sa pagtingin sa apat na tao sa lupa, ang malamig niyang boses ay tumunog, "Magsalita ka, bakit ang hilig ni Zhao Chen sa pakikitungo sa akin?" Nagtataka talaga si Huang Xiaolong kung bakit naghahanap ng gugulo sa kanya ang isang taong hindi niya pinag-aawayan o sama ng loob. Hindi pinansin ng apat ang pagtatanong ni Huang Xiaolong, lahat sila ay nagtaas ng ulo at pinandilatan siya. Ang isa sa kanila ay ngumisi, "Pump, kung matalino ka, hayaan mo na kami ngayon, kung hindi, hindi mo na magagawang hilingin ang kamatayan mamaya." Tama, masunurin palayain kami ngayon, baka iwan ka ng ating batang Panginoon na may buo na bangkay. Idinagdag ng isa pang lalaki na may paghamak. Ganoon ba? Nagyayelong malamig ang ekspresyon ni Huang Xiaolong. Inabot ng kanyang kamay at gumawa ng mahigpit na galaw at ang dalawang tao ay lumipad diretso sa mga kamay ni Huang Xiaolong. Ang kanilang mga leeg ay mahigpit na nakahawak sa mga kamay ni Huang Xiaolong, ang kanyang malamig na boses ay tumunog, "Kung gayon, iiwan kita ng isang buo na bangkay ngayon." Matapos sabihin iyon, idiniin ni Huang Xiaolong ang kanyang mga daliri, agad na nabali ang kanilang mga leeg. Nang bumagsak ang dalawang katawan sa lupa, nanlalaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala, talagang nangahas si Huang Xiaolong na patayin sila. Ang natitirang dalawang tao ay nakatingin sa takot sa mga katawan ng kanilang mga kasama. Ang pagmamataas kanina ay naglaho ng walang bakas, na nag-iwan lamang ng takot sa kanilang mga mukha. Dahan-dahang lumapit sa kanila si Huang Xiaolong. "Ikaw, huwag mo kaming patayin." Napaatras ang dalawang lalaki sa gulat. "Magsalita ka. Bakit kailangan akong sundan ni Zhao Chen?" Matalim at malamig ang mga mata ni Huang Xiaolong. "Hindi namin alam, talagang, hindi namin alam. Inutusan lang kami ni Stuart Feng na panoorin ang iyong mga galaw, kung bakit ka gustong harapin ni Young Lord, hindi namin talaga alam." Parehong mga lalaki blabbed out ang lahat para sa isang manipis na pag-asa ng kaligtasan ng buhay. Dahil ganoon iyon, wala nang silbi na buhayin kayong dalawa. Nagkomento si Huang Xiaolong, walang ibang salita, ang kanyang kamao ay sumuntok sa hangin. Ang Great Void Divine Fist ay bumagsak ng husto sa dibdib ng dalawang lalaki na nagbuta sa kanilang mga dibdib. Tumalon sina Qin Yang, Lai Fei, Jie Dong, at Fan Encheng nang makitang pinatay ni Huang Xiaolong ang apat na tao nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, ang apat na ito ay mga tauhan ni Zhao Chen. "Young Lord, hindi ba mas mabuti kung aalis na tayo ngayon sa lungsod ng Myriads Gods?" Lumapit si Qin Yang at maingat na nagtanong. Hindi hahayaan ni Zhao Chen ang bagay na ito ng pagpatay sa kanyang nasasakupan. Umalis. Lumingon si Huang Xiaolong sa malayong kalangitan, "Natatakot akong hindi tayo aabot ngayon." Nang si Qin Yang at ang iba pa ay nalilito sa sagot ni Huang Xiaolong, ilang itim na tuldok ang lumitaw sa abot tanaw, na gumagalaw sa kamangha-manghang bilis sa kanilang direksyon. "Zhao Chen." Namutla si Qin Yang at ang tatlo pa. Pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang ilang tuldok na kumakatawan kay Zhao Chen at sa kanyang mga tao na lumaki at papalapit. Humisi siya, iniisip na ang mga kilos ni Zhao Chen ay talagang mabilis. Tila nabalitaan siya sa sandaling dumaan siya sa mga tarangkahan ng lungsod. Si Huang Xiaolong ay nakatayo sa parehong lugar, hindi nagpapakita ng anumang ekspresyon, naghihintay na dumating si Zhao Chen. Ilang sandali pa, si Zhao Chen at ang kanyang mga nasasakupan ay tuluyang nakarating sa looban kung saan naroon si Huang Xiaolong. Dama pa si Zhao Chen sa gitna ng bakuran, at inilibot ng kanyang mga mata ang paligid. Habang ginagawa niya iyon, nakita niya ang apat na katawan ng kanyang mga nasasakupan at lumungkot ang mukha nito. Nakaharap kay Huang Xiaolong, ang kanyang boses ay nagtatampo, "Naglakas loob kang patayin sila." Gaya nga ng kasabihang, "Tingnan mo ang amo bago mo patamaan ang aso," tsaka, pinatay pa niya. Alam niyang alam ni Huang Xiaolong na ang apat na ito ay kanyang mga tauhan. Walang pakialam na sagot ni Huang Xiaolong, "Bakit hindi ako maglalakas loob?" Mariin na pinandilatan ni Zhao Chen si Huang Xiaolong, isang asol na liwanag ang lumiwanag sa kanyang mga mata at bigla siyang humagalpak ng tawa. "Huang Xiaolong, iniisip mo talaga na hindi ako maglalakas loob na patayin ka dahil lang sa pinoprotektahan ka ng matandang malabo na si Hiyun Sayong?"
Hayaan mo akong maliwanagan ka, ang sino mang makasakit sa akin, kahit na sino ito, ay hindi mabubuhay. Isang asul na apoy ang lumabas sa katawan ni Zhao Chen, nagsasayaw ng ligaw. Tinilaan ng asul na apoy ang hangin, na nagpapataas ng temperatura sa paligid ng 10 beses na mas mataas, na para bang ang buong patio ay nahulog sa kumukulong magma. Si Chinyang at ang iba pa ay namangha nang makita ang tubig sa loob ng isang malaking urn sa sulok na sumangga na patak-patak, na nagiging mga hibla ng ambon. Ang mga agos ng maiinit na alon ay bumabalot sa kanilang apat, na nagdulot ng matinding kirot sa kanilang mga laman. Sa puntong ito, ang may pilak na buhok na Steward Feng ay humakbang pasulong, Young Lord, mangyaring payagan ang aliping ito na kumilos, ang pagpatay sa isang Siantian warrior lamang ay madudumihan ang iyong mga kamay. Ang Steward Feng na ito ay isa ring Saint Realm expert, kaya hindi niya inilagay si Huang Xiaolong, isang Siantian warrior lamang sa kanyang paningin. Hindi na kailangan. Itinaas ni Zhao Chen ang isang kamay. Sa pagtingin kay Huang Xiaolong, isang kampante na panunuya ang lumitaw sa kanyang mukha, ako mismo ang gagawa, gusto kong ipaalam kay Hiyun Sayong, ang matandang fogey na iyon, na ang mga taong gusto kong patayin, walang makakaligtas. Oo, Young Lord. Nang marinig ito, si Steward Feng at ang iba pang mga subordinate ay umatras sa gilid. Ipinahiwatig din ni Huang Xiaolong ang grupo ni Chinyang na tumabi. Tumingin si Zhao Chen sa kalmadong si Huang Xiaolong at isang walang malasakit na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tao sa pintuan ng kamatayan na nakakapagpapanatili pa rin ng ganoong katahimikan. Nang makita ang kawalan ng reaksyon ni Huang Xiaolong, hindi na nagmamadali si Zhao Chen na patayin siya. Para sa kanya, ang pagpatay kay Huang Xiaolong ay isang segundo at minuto lamang. Sigurado ka bang mapapatay mo ako? Hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang mga salita ni Zhao Chen, na nagpapakita ng walang pakialam na ekspresyon. Taglit na natigilan si Zhao Chen sa mga salita ni Huang Xiaolong, na parang narinig niya lang ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo at hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Nang makita ito, pumagalpak din ng tawa si Steward Feng at ang iba pa niyang mga subordinate. Sa kanilang opinyon, ang mga salitang iyon ay hindi mailarawang kalokohan at katangahan. Ang isang Saint Realm expert ay hindi kayang pumatay ng isang maliit na Siantian warrior. Kung gusto ng isang eksperto sa Saint Realm na lipulin ang isang Siantian warrior, walang alinlangan, ito ay isang bagay lamang ng pagpiga ng langgam. Wala pa silang narinig na isang Siantian warrior na may kakayahang tumakas mula sa isang Saint Realm expert. Kawakas ay tumigil si Zhao Chen sa pagtawa, ngunit may saya pa rin sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Huang Xiaolong, sa tingin mo makakatakas ka sa akin. Tumakbo. Bakit ako tatakbo? Tanong ni Huang Xiaolong bilang ganti. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 306. Lumalaban sa Saint Realm. Humisi si Zhao Chen, balak mo talaga akong labanan. Puno ng pangungutya ang tono niya. Habang nakatayo sa malayo, umiling si Steward Feng at ang iba pang mga subordinate ni Zhao Chen nang marinig na walang planong tumakas si Huang Xiaolong. Nawala na ba ang utak ng batang ito? Talaga bang balak niyang labanan ang ating Young Lord? Nagtawa na ng mga nasasakupan ni Zhao Chen sa kanilang mga sarili. Sa tingin ko siya ay takot na katangahan sa ating batang Panginoon. Marahil ay alam niyang walang pagkakataon na makatakas, kaya hindi niya planong tumakbo. Natawa naman ang isa sa kanila. Nakikinig sa talakayan ng kanyang mga nasasakupan, pinawayan sila ni Zhao Chen, senyales na huminto, bago bumalik kay Huang Xiaolong, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon, ipatawag ang iyong martial spirit, kahit nabigyan ka ng 2 kamay na may kapansanan. Kung mapipilitin mo akong umatras ng kalahating hakbang, hahayaan kitang umalis. Pagkatapos ay tumayo si Zhao Chen habang ang kanyang 2 kamay ay nakapulupot sa kanyang likod na nakaangkla katulad ng mount. Tai. Sa paghusga sa kanyang kinatatayuan, binalak niyang tumayo roon at hayaang umatake si Huang Xiaolong nang walang hadlang. Talaga. Si Huang Xiaolong ay nanatiling matatag.
Biglang, isang malakas na pagsabog ng masamang enerhiya ang bumalot sa paligid niya habang ang mga batis ng napakasamang Ozurichi ay kumalat sa bakuran na parang tidal wave. Isang malakas na kapaligiran ang pumailang lang sa langit mula sa katawan ni Huang Xiaolong. Si Stuart Feng at ang kanyang grupo ay nakakita ng isang pool ng nakakatakot na napakasamang enerhiya na nagtitipon sa itaas ng ulo ni Huang Xiaolong na nagiging isang demonyong ulap. Labis nitong ikinagulat ang lahat ng naruroon. Tanging kapag ang masamang chi ng isang tao ay naipon sa isang tiyak na antas, maaari nitong i-condense ang isang demonyong ulap. Ang mga kinakailangan ay napakahigpit na kahit na ang ilang mga Saint Realm Evil Cultivator ay nabigo na umabot sa lawak na ito. Anong klaseng battle chi ang nililinang nitong Huang Xiaolong? Maging si Zhao Chen ay bahagyang nagulat. Ang Wings of Demon ay umuusad mula sa likod ni Huang Xiaolong, ang mga misteryosong runic pattern na kumikislap sa kanilang ibabaw, na nagmumula sa isang napakalamig na lamig. Well, at least may titingnan ka. Tumingin si Zhao Chen sa demonyong ulap sa itaas ng Huang Xiaolong, tumatawa ng walang pakialam, iniisip ko lang kung ang lakas mo sa pakikipaglaban ay kasing galing. Pagamat naramdaman niya na ang kapaligiran mula kay Huang Xiaolong ay hindi mahina, hindi ito sapat para sa kanya na bigyang pansin. Sa loob ng ilang segundo, ginawa ni Huang Xiaolong ang kanyang pagkilos. Parehong mga kamay na hinubog ng mga kuko at hinampas si Zhao Chen. Ang nakakatakot na masamang chi ay nagbagong anyo ng mga wraith na nagpapakita ng matatalas na pangil at matutulis na kuko, habang ang higanting bakas ng kuko ay tumusok sa hangin papunta kay Zhao Chen. Bago tumama ang claw imprint kay Zhao Chen, ang galit na hangin ay naging sanhi ng pag-alis ng damit ni Zhao Chen. Sa di kalayuan, maliban kay Stuart Feng, ang iba pang mga nasasakupan ay hindi nakayanan ang marahas na enerhiya at napilitang umatras. Ang pangalawang puwersa lamang na itinaas ng bakas ng kuko ay naglalaman ng gayong lakas. Sa totoo lang, nabigla si Zhao Chen sa lakas ng claw imprint, ang puwersa ng santo ay lumundag mula sa kanyang katawan, na lumikha ng energy barrier sa paligid niya. Nang nabuo ang hadlang, ang Azure Demon Claw ay bumagsak sa ibabaw. Isang malakas na pagsabog ang nagdulot ng hangin, na nahati ang eardrums ng mga nasasakupan ni Zhao Chen. Sa harap ng mapagbantay ng mga mata ni Stuart Feng at ng iba pa, ang kanilang Young Lord, na nasa likod ng kanyang mga kamay, ay nanginginig at napaatras. Isang hakbang. Dalawang hakbang. Tatlong hakbang. Umatras si Zhao Chen ng kabuuang tatlong hakbang bago huminto. Kasabay nito, ang Azure Demon Claw at ang Chi Barrier ay nawala, ang kanilang enerhiya ay naubos. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Zhao Chen ang tatlong yapot na ginawa niya sa lupa. Ang tatlong yapot na ito ay iniwan niya. Siya, isang Saint Realm expert, ay talagang napaatras ng isang maliit, hamak na siyantiyan. Nakahinga ng maluwag ang kanyang mga nasasakupan nang makita ang resultang ito, lalo na ang apat na kalahating santo sa gitna nila, ang apat na ito ay gulat na gulat. Alam na alam nila ang lawak ng lakas at depensa ng isang Saint Realm warrior. Kahit na tumayo si Zhao Chen na hindi gumagalaw, hinahayaan silang apat na mag-atake ng sabay-sabay o magkahiwalay, si Zhao Chen ay hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Pero ngayon, ang kanilang nakatulala ng mga tingin ay nahulog kay Huang Xiaolong. Hindi ba't nangangahulugan ito na si Huang Xiaolong ay mas malakas kaysa sa kanilang apat na pinagsama? Gayunpaman, ang itim na buhok na binata na nakatayo sa kanilang harapan ay hindi maikakailang isang mid-Siantian 10th Order. Sa puntong ito, bumalik si Zhao Chen sa kanyang katinuan at nagkaroon ng pangit na ekspresyon sa kanyang mukha, na kumikinang kay Huang Xiaolong. Pinilit talaga siyang papolaikin ng isang Siantian warrior, kapag may nabalitaan, ituturing siyang biro sa Bedlam Lands. Habang tumatagal ang pagtingin niya kay Huang Xiaolong, mas tumitindi ang intensyon ng pagpatay sa kanyang mga mata. Hindi pa niya naramdaman ang ganoong kalakas na pagnanasa na pumatay ng isang tao. Dahan-dahang naglakad si Zhao Chen patungo kay Huang Xiaolong, ang asul na apoy na bumabalot sa kanyang katawan na nagsasayaw. Ano, hindi mo ba sinabi na bibigyan mo ako ng kapansanan ng dalawang kamay? Pinapanood si Zhao Chen na naglalakad na may mabangis na ekspresyon, nanunuya si Huang Xiaolong.
Ngayon wala ka ng balak na magbigay pa ng mga kapansanan. Tumigil si Zhao Chen, malungkot ang kanyang ekspresyon. Sa katunayan, iyon ang sinabi niya kanina. Hindi lang niya gagamitin ang kanyang mga kamay, ngunit kung mapipilitin siya ni Huang Xiaolong na umatras ng kalahating hakbang, hahayaan niyang umalis si Huang Xiaolong. Kahit gaano kakapal ang kanyang balat, hindi mapigilan ni Zhao Chen na maramdaman ang nag-aapoy na init sa kanyang pisngi. Gayunpaman, ang higit sa lahat ng ito ay ang kanyang layunin sa pagpatay kay Huang Xiaolong. Blue Polar Ice Flame. Si Zhao Chen ay kumari pa ng takbo pasulong, ang kanyang palad ay humahampas patungo kay Huang Xiaolong. Ang asul na apoy ay natabunan ng bakuran, ngunit, nang malapit ng lamunin ng apoy si Huang Xiaolong, ang kanyang silwete ay naglaho sa manipis na hangin. Dama po ang asul na apoy sa batong bundok kung saan nakatayo noon si Huang Xiaolong, nabasag ito sa pulbos. Nang makitang muling tumakas si Huang Xiaolong sa kanyang pag-atake, ang kanyang mukha ay sobrang madilim. Inilatag ni Zhao Chen ang kanyang espiritual na pakiramdam na gustong mahanap si Huang Xiaolong, ngunit naalarma siya sa malakas na pagbabago-bago ng enerhiya sa kanyang likuran. Walang dalawang isip, umikot si Zhao Chen at inilabas ang kanyang palad. Sa kabila ng kanyang mabilis na reaksyon, ang kanyang atake sa palad ay nahulog pa rin sa walang laman na hangin. Muli, ang anyo ni Huang Xiaolong ay hindi makita kahit saan. Sa pagpasok sa kalagitnaan ng Xiantian 10th Order, nagamit ni Huang Xiaolong ang kakayahan ng kanyang martial spirit, space concealment, ng madali, at ang tagal ng pagtatago sa space pocket ay tumaas ng bahagya sa higit sa 1 minuto. Ganap na ginagamit ang kakayahan ng kanyang martial spirit, si Huang Xiaolong ay nagpatuloy sa pagtatago at pag-atake ng paulit-ulit. Sa mga mata ng grupo ni Stuart Feng, ang kanilang Young Lord ay hindi direktang ginawang combat practice dummy ni Huang Xiaolong, nakatayo doon at nag-counterattack lamang nang umatake si Huang Xiaolong. Pinagsama-sama ang parehong kakayahan ng mga pangunahing martial spirit ni Huang Xiaolong, ang space concealment at phantom shadow, ang kanyang bilis ay umabot sa hindi maisip na antas, katulad ng isang daylight phantom. Tanging ang Stuart Feng, na isang Saint Realm, ang nakakuha ng malabong mga imahe na naiwan, samantalang ang ilang kalahating santo ay nakakita lamang ng isang illusory flash ng itim na liwanag. Ang mga late Xiantian 10th Order na iyon ay mas malala pa dahil wala silang makita. Tumayo si Zhao Chen. Galit na galit siya, hindi niya inaasahan na ang isang pabaya na sandali ng pagmamaliit kay Huang Xiaolong ay hahantong sa pagdurusan niya ng ilang hit. Asul na dagat na lumalamon sa langit. Tigaw ni Zhao Chen. Ang asul na apoy na bumabalot kay Zhao Chen ay naging isang dagat ng asul na apoy na humaharang sa kalangitan, lumalawak sa buong lugar ng courtyard. Ang lahat ng nasa daanan nito ay sinunog sa abo, kasama na ang mga batong pader at upuan sa compound. Ang Stuart Feng, Qin Yang, at ang iba pa ay mabilis na umatras hanggang sa sila ay nasa labas ng perimeter ng courtyard. Sa ilalim ng presyon ng dagat ng asul na apoy na ito, napilitan si Huang Xiaolong na ihayag ang kanyang sarili. Starburst Feast. Nang makitang matagumpay niyang pinilit na lumitaw si Huang Xiaolong, naglunsad si Zhao Chen ng isang mapagpasyang pag-atake na sumuntok kay Huang Xiaolong. Ang asul na apoy ay maliwanag na parang isang shooting star sa kalangitan sa gabi. Pag-arko sa himpapawid, ang apoy ay dumating sa harap ni Huang Xiaolong at agad na sumabog, naglabas ng nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan na umiikot sa kanyang direksyon. Nagpaputok si Huang Xiaolong ng earthen Buddha palm at ang mga pangitain ng mga estatwa ng Buddha ay pumuno sa bakuran sa isang aureate na glow na nagbanggaan laban sa kapangyarihan ng pagkawasak. Gayunpaman, ang malaking epekto ng banggaan ay nagpa-address kay Huang Xiaolong, lumipad sa himpapawid ng 12 metro, nang siya ay nagpapatatag, ang pag-atake ni Zhao Chen ay papasok na. Nang walang oras para mag-isip, nag-react si Huang Xiaolong, sinuntok ang kanyang kamao. Itinatak ng higanting kamao ang makulimlim na kalangitan, hindi mahahawakan ngunit totoo sa susunod na sandali, misteryoso at malalim. Ang Great Void Divine Feast. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 307. Lumitaw ang Ghost City.
Si Zhao Chen, na nasa kalagitnaan ng pag-atake kay Huang Xiaolong, ay natigilan sa surreal na higanteng mga imprint ng kamao na kumukulimlim sa kalangitan, isang ideya ang tumama sa kanyang isipan sa bilis ng kidlat. Ito. Ito ay parang ang napapabalitang maalamat na Great Void Divine Worlds Great Void Divine Feast. Ang asul na apoy na ibinuga mula sa katawan ni Zhao Chen ay napalitan ng asul na mga bulaklak na namumukadkad sa hangin. Mula sa malayo, ito ay isang nakakabighaning tanawin. Ang Great Void Divine Fist imprints ay bumagsak sa maraming bulaklak ng asul na apoy na bulaklak. Isa-isang winasak ang mga bulaklak, nagkawatak-watek, ngunit muli silang namumukadkad, napupuno ang kalangitan. Lumipad ang mga siga at apoy sa bawat direksyon. Tumayo si Zhao Chen sa himpapawid, tinitigan ng nakamamatay na titig si Huang Xiaolong, ang ginawa mo ngayon, ang Great Void Divine Fist ba? Ang Great Void Divine Fist. Iyon ay isang top-grade battle skill mula sa Great Void Divine World. Bilang Young Lord ng Sin City, si Zhao Chen ay hindi nagkulang sa cultivation technique o battle skills, gayunpaman, hindi siya nagtataglay ng isang bagay na kapareho ng grade ng Mythical Great Void Divine Fist. Hindi inaasahan ni Huang Xiaolong na makikilala ni Zhao Chen ang Great Void Divine Fist, ngunit hindi niya ito itinago, tama. Wala namang dapat itago pagkatapos ng lahat. Ibigay ang Great Void Divine Fist technique, makakapagpasensya ako, hahayaan kang mamatay ng mas comfortable. Ang mga mata ni Zhao Chen ay nag-aapoy sa pagnanasa. Ang Great Void Divine Fist, ito talaga ang Great Void Divine Fist. Ganoon ba? Nanunuya si Huang Xiaolong. Sa isang segundo, lumitaw ang isang patayong hiwa sa noo ni Huang Xiaolong, bumukas ang Eye of Hell, at lumabas ang dalawang pulang-pulang sinag. Biglang naramdaman ni Zhao Chen na may sumakit sa kanyang isipan, na naging dahilan upang siya ay nawala ng malay. Ang Blades of Azure ay lumitaw sa mga kamay ni Huang Xiaolong at mabilis na umalis. Dalawang malalaking blade na ilaw ang lumipad, katulad ng pagsabog ng bulkan na nagising pagkatapos ng isang milenyo ng pagkakatulog, tulad ng stampede ng 1,000,000 hayop, isang bagyo na sumasakop sa Nine Heavens, na dumating sa harap ni Zhao Chen ng mas mabilis kaysa sa maaaring kumurap ang mata. Pangatlong galaw ng Azure Sword Skill, Wrath of the Nether King. Ang kailanawan ni Zhao Chen ay nakabawi halos kaagad, gayunpaman, ang Wrath of the Nether King ay tumagos na sa kanyang asul na apoy, na nagpuntirya sa kanyang puso. Ngunit bago tumagos ang blade light sa kanyang balat, isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa katawan ni Zhao Chen. Isang malaking kulay asul na itim na butas ang lumitaw, na hamarang sa pag-atake, nang ang mga blades na ilaw ay nahulog sa black hole, ito ay walang pinagkaiba sa mga patak ng tubig na nilamon ng malawak na dagat. Naningkit ang mga mata ni Huang Xiaolong. Ang espasyo ng Saint Realm. Kapag ang isa ay sumulong sa Saint Realm, nagawa nilang manipulahin ang laws of space at isang individual na espasyo ang magbubukas sa chisi ng Saint Realm Warrior. Sa pagharap sa isang kaaway sa labanan, maaaring ipatawag ng isang Saint Realm expert ang espasyong iyon mula sa chisi papunta sa totoong mundo, para sa pag-atake at pagtatanggol. Tumingin si Zhao Chen kay Huang Xiaolong na may panunuya sa kanyang mga mata. Huang Xiaolong, sa antas ng pag-atake na ito ay inaasahan mong tumagos sa aking depensa. Bubuksan ko ang iyong mga mata ngayon sa tunay na lawak ng agwat sa pagitan ng isang Saint Realm at isang Xiantian. Ang masayang labanan Chi ay lumakas ng husto, ang asul na liwanag sa paligid ng kaharian ng Saint bago niyanig ni Zhao Chen ang kalangitan, nagpakawala ng nakakatakot na init na bomb alot kay Huang Xiaolong. Bago dumating ang heatwave, naramdaman ni Huang Xiaolong na siya ay magiging abo anumang oras, kahit na sa tigas ng kanyang pisikal na katawan, mahirap para sa kanya na tunay na makayanan ang nakakapasong init. Kung talagang tinamaan siya ng mainit na alon na ito, malamang na siya ay magiging kulay abong-abo. Si Huang Xiaolong ay hindi nagpatinag o nagalinlangan, sa isang paglukso, siya ay nawala sa lugar. Kasabay ng pagkawala ni Huang Xiaolong, nawala din sa kinatatayuan nila Qin Yang, Lai Fei, Jie Dong, at Fen Encheng. Tilichit *S. Ilang sandali pa, ang tunog ng galit na dagindong ni Zhao Chen ay umalingaw-ngaw sa buong lungsod ng Myriad Gods. Hanapin, dalhin mo ang batang iyan sa harap ko kahit na kailangan mong baligtarin ang buong Bedlam Lands.
Mabangis na sumayaw ang asul na apoy na ginagawang abo ang lahat sa loob ng patio. Makalipas ang kalahating oras, sa isang maliit na burol na daang milya sa labas ng City of Myriad Gods, lumitaw ang 5 grupo ni Huang Xiaolong. Bagamat siya ay nakalusot sa Xiantian 10th Order, alam ni Huang Xiaolong na sa kanyang kasalukuyang antas ng lakas ay malayo pa niyang matalo ang isang Saint Realm expert. Ang nakaraang labanan kay Zhao Chen ay isang pagsubok lamang upang masukat kung saan siya nakatayo laban sa isang aktwal na unang eksperto sa Saint Realm. Kung ikukumpara sa mga tuntunin ng lakas at depensa, siya ay nasa mas mababang baitang. Siyempre, si Huang Xiaolong ay may space concealment at phantom shadow martial ability, hindi talaga siya mapipinsala ni Zhao Chen kung talagang gusto niyang tumakbo. Higit pa rito, hindi ipinakita ni Huang Xiaolong ang makajos na sining ng Zumi, ang pagbabagong anyo ng kaluluwa kasama ang kanyang kambal na dragon na martial spirits o inilabas ang makajos na Mount Zumi. Napagtanto niya na wala siyang sapat na lakas para sa pag-iingat sa sarili kung malalaman ang mga chismis tungkol sa kanya na mayroong makajos na Zumi art at makajos na Mount Zumi. Walang ibang paraan kundi ang pumasok sa Saint Realm sa lalong madaling panahon. Naisip ni Huang Xiaolong sa kanyang sarili. Sa sandaling nakapasok siya sa kaharian ng santo, ang pagkatalo kay Zhao Chen ay ilang sandali lamang. Habang pinag-iisipan ni Huang Xiaolong ang lahat ng mga bagay na ito, ang apat, si Qin Yang, at ang iba pa ay tahimik na nakatayo sa likuran niya, ngunit sa totoo lang, matinding pagkabigla ang tumatama sa kanilang mga puso. Tauna ay inakala ni Qin Yang na, higit sa lahat, ang cultivation ni Huang Xiaolong ay tataas hanggang sa huling bahagi ng Xiantian 8th Order mula sa huling pakikipagsapalaran, hindi niya akalain na makakalaban ni Huang Xiaolong ang isang sinaunang Saint Realm expert tulad ni Zhao Chen at ligtas pa rin itong Otres. Ang pag-alala sa mga eksena ni Huang Xiaolong na sunod-sunod na nakikipaglaban kay Zhao Chen, halos hindi mapatahimik ang kanilang mga emosyon kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Ito ay lumampas na sa saklaw ng kanilang imahinasyon. Hiniling ko sa iyo na imbestigahan ang Yao Fei na iyon, ano ang resulta. Sa puntong ito, biglang tumingin sa kanila si Huang Xiaolong at nagtanong. Bago umalis si Huang Xiaolong sa lungsod ng Myriad Gods, inutusan niya ang apat na bantayan si Yao Fei. Dahil sa panghihimasok ni Zhao Chen at ng kanyang mga tauhan kanina, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Huang Xiaolong na magtanong hanggang sa sandaling ito. Si Qin Yang ay hinaila mula sa kanyang ulirat, mabilis na humakbang pasulong upang sumagot, Young Lord, ayon sa aming pagsisiyasat, na si Yao Fei ay nagtungo sa Ghost Domain. Ghost Domain. Umunat ang mga kilay ni Huang Xiaolong, anong itong ginagawa ni Yao Fei, papunta sa Ghost Domain. Alam ni Huang Xiaolong ang Ghost Domain, bilang isa sa pinakamalaking ipinagbabawal na lupain sa Bedlams, karamihan ay inookupahan ng mga multo at masasamang espiritu. Ang mas mababang antas ng mga mandirigmang Xiantian na pumasok sa Ghost Domain ay magiging pagkain lamang para sa mga multo at masasamang espiritu. Kahit na ang ilang mga unang eksperto sa Saint Realm ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago makipagsapalaran ng mas malalim sa Ghost Domain. Sa mas malalim na bahagi ng Ghost Domain ay nanirahan ng mga demonyo na nabubuhay sa loob ng ilang libong taon. Ang mga masasamang espiritong ito ay naging mga demonyo, bawat isa ay may kapangyarihang makayanan ang lupa, ang ilan ay maihahambing pa sa matataas na antas ng mga dalubhasa sa kaharian ng santo. Sa pagsagot sa Young Lord, ayon sa mga chismis, isang ghost city ang lalabas sa itaas ng Ghost Domain sa malapit na hinaharap. Ang hula ng subordinate na ito ay ang layunin ni Yao Fei sa Ghost Domain ay ang Ghost City na malapit ng lumitaw. Umangat si Lai Fei, iniulat ang impormasyon. Ghost City. Bahagyang natarante si Huang Xiaolong, narinig niya ang tungkol sa Ghost Domain, ngunit hindi tungkol sa Ghost City. Ang Ghost City ay isang lumang lungsod na iniwan ng isa sa 6 na sinaunang hari, na pinangalanan sa Ghost King mismo, na lumilitaw ng isang beses bawat 1,000 taon. Sa loob, ang Ghost City ay napapabalitang nag-iimbak ng maraming pambihirang kayamanan, mula sa mga diskarte sa paglilinang, nangungunang mga kasanayan sa labanan, mga spirit pellet at elixir, maging ang mga mahiwagang armas, armor, at mga katulad na ginawa ng mga manggagawa sa antas ng banal noong sinaunang panahon.
Sa tuwing lilito ang Ghost City, ang mga mandirigma mula sa iba't ibang bahagi ng Bedlam Lands ay nagmamadali upang samantalahin ang pagkakataong ito. Paliwanag ni Qin Yang. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kumikislap sa pag-asa. Naging sorpresa ito para sa kanya, hindi niya inaasahan na ang isang bagay na tulad ng Ghost City ay naiwan ng Ghost King. Noong sinaunang panahon, 6 na sinaunang hari ang namuno sa daigdig, bawat isa sa kanila ay isang malupit na hegemonya na sumasaklaw sa isang direksyon. Sa gitna ng 6 na sinaunang hari, ang Ghost King ay itinuturing na pinaka-misteryoso sa lahat at ang pinaka-hindi mahahawakan, na namumuno sa isang hukbo ng multo na bilyon-bilyon. Ang kanyang sariling katawan ay bahagi ng tao, bahagi ng multo, at bahagi ng Diyos. Kawili-wili. Isang salita lang ang binigkas ni Huang Xiaolong. Noong una, binalak niyang bumalik sa Black Demon City at simulan ang kanyang hakbang sa pagsakop sa Blood River City pati na rin sa mga nakapaligid na lungsod. Gayunpaman, dahil nagkataon siyang nagkataon sa paglitaw ng Ghost City, dapat talaga niyang tingnan. Pumalik muna kayong lahat sa Blood River City, pupunta ako sa Ghost Domain. Aatakihin natin ang 5 Poison Cult pagbalik ko. Tintay na utos ni Huang Xiaolong. Ang 4 sa kanila ay hindi nang ahas na suwayan ang utos ni Huang Xiaolong, bawat isa ay sumagot ng may lubos na paggalang. Sa isang hakbang, ang silwete ni Huang Xiaolong ay nawala sa harapan nila ng malabo. Sabihin, sa tingin mo ba ang batang Panginoon ay isang reinkarnasyon ng Diyos sa langit? Pinaalis si Huang Xiaolong sa kanyang tingin, biglang nagsalita si Lai Fei. May isang matandang alamat sa martial spirit world na bawat 10,000 taon, isang tao na muling pagkakatawang tao ng isang heaven god ay lilito. Nagpalitan ng tingin si Qin Yang at ang tatlo pa. Let us go. Sabi ni Qin Yang pagkaraan ng ilang sandali. Kaya naman, lumipad ang grupo ng 4 sa direksyon ng Blood River City. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 308. Earth Dragon Egg. Ang Ghost Domain ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Bedlam Lands. Ang pag-alis mula sa lungsod ng Myriad Gods patungo sa Ghost Domain, ang distansya ay hindi ganoon kalayo. Pagkalipas ng 2 linggo, dumating si Huang Xiaolong sa hangganan ng Ghost Domain. Sa pagtitig sa lupain ng Ghost Domain, ang mga nakikitang may berdeng ambon ay tumagos sa hangin, panandalian, at nasa pagitan ng mga berdeng ambon ay kulay abo at itim na enerhiya. Isang kakaibang death aura ang bumalot sa kanya. Mabilis na sinimulan ni Huang Xiaolong ang kanyang battle chi, na bumubuo ng isang protection na hadlang sa kanyang paligid. Tumagos sa makapal na death aura sa kanyang harapan, pumasok siya sa mga layer ng berdeng ambon. Sa loob ng Ghost Domain na ito, walang sinag ng sikat ng araw, sa abot ng nakikita ng mata, ang bawat direksyon ay natatakpan ng takip silim na kadiliman. Si Huang Xiaolong ay patuloy na lumalim sa kanyang lugar, at paminsan-minsan, kakaibang hiyawan at ingay ang pumapasok sa kanyang mga tainga. Gua! Gua! Gua-gua! Sa isang patay na puno sa unahan, ilang itim na uwak ang nagpakpak ng kanilang mga pakpak at lumipad palayo. Makalipas ang isang oras, dumaong si Huang Xiaolong sa gilid ng isang berdeng lawa. Lubhang berde ang kulay ng tubig, kaya't nakaramdam ito ng nakakatakot na pakiramdam na gumapang sa gulugod. Sa ibabaw ng lawa, ang mga bula ay lumulutang mula sa kalaliman nito, bumubulusok at naglalabas ng devil chi sa hangin. Pagamat walang araw sa Ghost Domain, mayroong isang pulang dugo na buwan na nakabitin sa kalangitan. Sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng buwan nito, ang ibabaw ng lawa ay sumasalamin sa isang pulang dugong liwanag. Sa gilid ng lawa, tumubo ang isang halaman na hindi masyadong malaki at hindi masyadong maliit, na namumunga ng 3 bunga. Ang tangkay ng halaman ay itim na gaya ng tinta, ngunit ang bunga nito ay isang masaganang ginto, na naglalabas ng kakaibang halimuyak. Hindi ko inaasahan na makakahanap ako ng detoxification fruit dito. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Huang Xiaolong at itinaas niya ang kanyang paa, humakbang patungo sa halaman. Ang detoxification fruit ay kayang lutisin ang 100 uri ng lason, ito ay isang napakabihirang bunga ng espiritu.
Gayunpaman, isang ganap na berdeng itim na masamang nilalang ang lumabas mula sa lawa. Ang mga panga ay bumuka ng malawak, na nagpapakita ng matatalas na matulis ng ngipin. Ito ay sumugod kay Huang Xiaolong na parang isang brutal na mandaragit. Bago pa man lumalapit ang panga nito, isang nakagagalit na bulok na amoy ang dumi sa paligid ni Huang Xiaolong. Habang pinagmamasdan ng nilalang na papalapit sa kanya, isang liwanag ang kumislap sa kamay ni Huang Xiaolong at ang blades of Asura ay pumatay ng maraming blade lights, na wala sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng buwan. Isang kakaibang tunog ng malungkot na hiyawan ang umalangaw-ngaw sa lawa. Timula sa bibig nito, ang masamang nilalang ay nahati sa hindi mabilang na mga piraso, bumagsak pabalik sa lawa, nagwiwisik ng tubig sa kabuuan. Ang masamang nilalang na ito ay isang karaniwang pag-iral sa ghost domain na tinatawag na Devil Sprite. Para sa isang karaniwang Xiantian warrior, ito ay maaaring medyo mahirap, ngunit para kay Huang Xiaolong hindi ito isang problema. Pinili ang 3 detoxification fruits mula sa halaman, inihagis ni Huang Xiaolong ang 3 sa Azure Ring at kinuha ang detalyadong mapa na binili niya noong una siyang dumating sa City of Myriad Gods. Sa tuwing lilito ang Ghost City, ito ay matatagpuan malapit sa Evil Spirits Mountain, kaya binalak ni Huang Xiaolong na bilasan. Pundok ng Evil Spirits. Sa mapa, mabilis na natukoy ni Huang Xiaolong ang lokasyon nito. Kung kalkulahin ng halos, upang maabot ang Evil Spirits Mountain mula sa kanyang kasalukuyang lugar ay tatagal lamang ng 3 hanggang 4 na araw sa bilis niya, samantalang may 7 hanggang 8 araw pa bago lumitaw ang Ghost City. May sapat na oras at hindi siya nagmamadali, kaya nagpasya siyang magpahinga muna bago magpatuloy. Pag-survey sa lugar, nanlabo ang paningin ni Huang Xiaolong, lumilitaw sa isang mas nakatalukbong lugar sa ibabaw ng isang sinaunang puno at umupo. Pagkatapos, inilabas niya ang Jasper Lotus Elixir na nakuha niya mula sa Eminent Holiness Space at nilunok iyon. Inabot ng ilang oras si Huang Xiaolong upang tapusin ang pagpino sa Jasper Lotus. Ilang sandali lamang matapos idilat ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata, sumipol ang hangin sa hangin. Paglingon ni Huang Xiaolong, nakita ni Huang Xiaolong ang 2 lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit na papalapit mula sa malayo. Sa pagkakataong ito, gumawa kami ng masaganang ani sa aming paglalakbay sa Ghost Domain. Haha, tama ka. Kapag napinaw nating magkakapatid itong Earth Dragon Egg, tataas sa 9/10 ang pagkakataon nating makalusot sa Saint Realm. Ang kanilang mga boses na dala ng hangin ay umabot sa tainga ni Huang Xiaolong. Itlog ng Earth Dragon. Sa paghusga sa pag-uusap ng 2 lalaking ito, tila nakuha nila ang kanilang mga kamay sa isang itlog ng Earth Dragon. Matagal nang nawala ang Dragon Race, hindi inaasahan ni Huang Xiaolong na maaaring mabuhay ang isang Dragon Egg hanggang ngayon. Ang isang Dragon Egg ay naglalaman ng purong Dragon Essence, at ang purong Dragon Essence na ito ay hindi isang bagay na maaaring ihambing ng espiritual na enerhiyang isda na pinadalisay ni Huang Xiaolong. Kung mabilis na tumibok ang puso ni Huang Xiaolong, agad na tumayo. Sabay lukso, hamarang na siya sa harap ng 2 lalaki. WHO. Nagulat si Chen Naiming at Du Xingji sa biglang pagsulpot ng binata sa harapan nila, mabilis na nagtipon ng battle chi, naghahanda para sa labanan. Ibigay mo ang Earth Dragon Egg. Si Huang Xiaolong ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagdaldal ng walang kaparirikon, direktang sinabi ang kanyang layunin. Naningkit ang mga mata ni Chen Naiming at Du Xingji. Sa pagmamasid ng mas matagal, napansin nilang dalawa na si Huang Xiaolong ay isa lamang sa kalagitnaan ng Xiantian 10th Order, parehong agad na nakahinga ng maluwag. Ang iyong ina, naisip ko na sino kaya ito, ngunit ito ay isang maliit na mid-Xiantian 10th Order. Tinuwanan ni Chen Naiming si Huang Xiaolong, ngunit sa sumunod na sandali, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Brat, ano ang sinabi mo ngayon lang? Isang maliit na mid-Xiantian 10th Order ang talagang nangahas na looban ng 2 half-saints. Humisi ng masama si Du Xingji, ngayon lang sinabi ng brat na ito na gusto niya ang ating Earth Dragon Egg. Makapal sa pangungutya ang boses niya. Muling humagalpak ng tawa ang 2. Tama ka, meron talaga tayong Earth Dragon Egg.
Tinitigan ni Chen na iming si Huang Xiaolong, nanunuya, sinabi niya, Brat, sigurado ka bang malakas ka para kunin ito sa amin? Bakit napakaraming kalokohan ang pinag-uusapan sa brat na ito, patayin mo siya at tapusin mo na. Sabi ni Du Zinji. Wag magmadali. We're idle anyways, we could spend some time to play with this little brat. Sinabi ni Chen na iming kay Huang Xiaolong, bata, kung lumuhad ka ng masunurin, kainin ang tumpok ng dumi ng hayop na iyon, at manampa na paglangkuran tayo mga kapatid, baka nasa mabuting kalagayan ako para iligtas ang iyong buhay. Marahil, maaari pa akong maging bukas palad upang bigyan ka ng ilang mga balat ng Earth Dragon. Itinuro ng isang daliri ang isang malaking itim na dumi sa hindi kalayuan, hindi alam kung anong uri ng masamang hayop o nilalang ito nanggaling. Isang napakalaking tumpok na umaabot sa baywang ng matanda. Tawa ng tawa si Du Zinji, natatakot lang ako na ang balat ng Earth Dragon ay masyadong matigas para sa iyo at hindi mo ito matuno. Ang kabibi ng Earth Dragon ay mas matigas kaysa sa 10,000 taong malamig na bakal. Iniisip ang eksena kung saan ang brat na nasa harapan niya ay ngumunguya ng masama sa isang piraso ng Earth Dragon Egghead, hindi napigilan ni Du Zinji na matawa. Gayunpaman, habang siya ay tumatawa ng masaya, isang malabong anino ang lumabas, at si Huang Xiaolong ay dumating sa kanyang harapan sa isang iglap. Nagulat si Du Zinji, isang malamig na liwanag ang sumasalamin sa kanyang mga pupil at ang sumunod na nalaman niya ay ang nagyayelong sakit na nagmumula sa kanyang leeg. Hinawakan ni Du Zinji ang kanyang leeg, naramdaman ang mainit na dugo na dumadaloy sa kanyang mga daliri. Ikaw. Nakatitig siya kay Huang Xiaolong na di makapaniwala. Ang titig sa mga mata ni Huang Xiaolong ay phlegmatic, ang kanyang palad ay tumama sa dibdib ni Du Zinji sa bilis ng kidlat, na nagdulot sa kanya ng pagbagsak sa lupa ilang metro ang layo, eksaktong bumagsak sa hanggang baywang na tumpok ng hindi kilalang dumi. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa hangin ng ilang beses bago nawala ang lahat ng mga aksyon. Itinuon ni Huang Xiaolong ang kanyang atensyon kay Chen na iming, ikaw na ngayon. Sa sandaling ito lamang nakabawi si Chen na iming mula sa kanyang pagkabigla matapos mapanood si Du Zinji na inaatake, hindi niya naitago ang gulat at kaba sa kanyang mga mata. Kuya, hindi. Senior. Napamura si Chen na iming sa nauutol na boses. Gayunpaman, pinamamahalaan lang niya ang ilang mahihinang salita na ito bago magdikit ang kamao ni Huang Xiaolong, ibinaon siya sa parehong tumpok ng dumi na hanggang baywang. Si Huang Xiaolong ay malamig na tumingin sa dalawang katawan. Hindi nagtagal para mahanap ni Huang Xiaolong ang spatial ring ng dalawang lalaki, at sa spatial ring ni Chen na iming, mayroong isang higanteng itlog na kasing tangkad ng dalawang tao na nakasalansan ulo hanggang paa. Sa ibabaw ng itlog ay may mga hilera at hanay ng siksik na misteryosong mga pattern ng runic. Naramdaman ni Huang Xiaolong ang nakakatakot na enerhiya na nasa loob ng itlog. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 300 at Siyam. Pinipino ang Earth Dragon Egg. Sa pagtingin sa napakalaking itlog, kumikinang ng maliwanag ang mga mata ni Huang Xiaolong. Walang alinlangan, ito ang Earth Dragon Egg. Itlog ng Earth Dragon, Ito ay isang itlog na naglalaman ng lahat ng tunay na diwa ng isang dragon. Tuwang-tuwa si Huang Xiaolong, pagkatapos na pinuhin ang tunay na asensya ng dragon ng itlog na ito, malaki ang posibilidad na makalusot siya sa huling Xiantian 10th Order. Baka mas mataas pa. Banal na kaharian. Tumagal ng ilang oras bago huminahon si Huang Xiaolong, at pagkatapos ay pumasok ang isang maliit na pagsisisi. Kung naisip niya ito ng mas maaga, hindi niya sana mabilis na napatay ang dalawang lalaki, maaari niyang itanong sa kanila kung saan nila nakita itong Earth Dragon Egg. Kung ito ay nasa loob ng isang sinaunang kuweba ng dragon, maaaring may iba pang magagandang bagay na nasa paligid. Makalipas ang ilang sandali, umalis si Huang Xiaolong sa lugar pagkatapos harapin ang dalawang bangkay. Ngayon, kailangan niya ng ligtas na lugar para pinuhin ang tunay na essence sa loob nitong Earth Dragon Egg. Tungkol naman sa tinatawag na Ghost City na malapit ng lumitaw, ito ay itinapon sa kanyang isipan.
Sa tuwing lilito ang Ghost City, mananatili itong bukas sa loob ng isang buwan bago mawala muli, na gumawa ng hakbang pagkatapos niyang pinuhin ang Dragon Essence ay hindi pa rin huli. Higit pa rito, ang hitsura ng Ghost City ay palaging nag-trigger ng mahigpit at trahedya na kompetisyon para sa mga kayamanan, kaya hindi nagmamadaling sumugod si Huang Xiaolong. Makalipas ang kalahating oras, nag-drill si Huang Xiaolong sa isang higanteng butas ng balat ng puno sa kalagitnaan ng isang bundok. Ang diameter ng puno ay nangangailangan ng hindi bababa sa 10 tao upang ganap na may akap ito, makakapal na mga dahon at makakapal na mga sanga na nagtatakip ng mabuti sa butas sa balat. Bukod dito, ang butas ay 20 metro sa ibabaw ng lupa, hindi gaanong madaling makita. Laminggalinga si Huang Xiaolong sa paligid, ang natural na butas ng puno ay sapat na maluwang upang ma-accommodate ang 15 tao. May taas ng matanda sa pagitan ng sahig at labasan, kaya hindi mapapansin ng mga tao sa labas ang sinumang nakaupo sa loob. Sa loob ng butas ng puno, tinawag ni Huang Xiaolong ang makajos na Mount Zumi, pumasok sa bulwagan ng Zumi Temple at inilabas ang Earth Dragon Egg. Ang shell ng isang Earth Dragon Egg ay mas matigas kaysa sa bakal, na sumipsip ng tunay na diwa nito sa pamamagitan ng eggshell ay hindi kapani-paniwalang mahirap, hindi pa banggitin ang napakabagal. Gayunpaman, ang kahirapan na ito ay nalalapat lamang sa ibang tao, hindi kay Huang Xiaolong, dahil nasa kanya ang Thousand Beast Cauldron sa loob ng Linglong Treasure Pagoda. Tinatawag ang Linglong Treasure Pagoda, inilagay ni Huang Xiaolong ang Battle Chi sa Thousand Beast Cauldron at na-activate ang Thousand Demon Engulfing Destruction Array para sipsipin ang Dragon Egg sa loob. Pagkatapos ay inactivate niya ang Heaven and Earth Origin Reverting Array, ang liwanag sa paligid ng Earth Dragon Egg ay lalong tumitibok. Lumipas ang 10 minuto, ang matingkad na dilaw na liwanag ng elemento ng lupa ay lumabas mula sa puwang ng takip ng Thousand Beast Cauldron at ang maliliit na hibla ng enerhiya ay umagos palabas. Kahit na ang mga hibla ng enerhiya na ito ay maliit, ang enerhiya na nakapaloob sa mga ito ay nakakagulat. Natuwa si Huang Xiaolong nang makita ito, tinampol ng kanyang palad ang takip ng kaldero at sinipsip ang esensya ng Earth Dragon Egg sa kanyang katawan. Mabilis na pinapatakbo ang Azure Tactics upang pinuhin ang masaganang enerhiya mula sa Earth Dragon Egg. Sa sandaling pumasok ang essence ng dragon sa kanyang katawan, naramdaman ni Huang Xiaolong ang bawat bahagi ng kanyang meridian, chi, at dantian na napupuno ng malakas na sumisikat na enerhiya, na nagudyok kay Huang Xiaolong na pataasin pa ang kanyang bilis ng pagpino. Ang kanyang chi, mga meridian, at dantian ay napuno ng paulit-ulit, na lumalawak sa laki sa tuwing mapupuno ang mga ito. Para kay Huang Xiaolong, ang kanyang chi, meridian, at dantian ay katulad ng isang tuyong disyerto, samantalang ang Dragon Essence ay ang sigla na iniksyon sa loob. Wala pang sandali kung saan ang kanyang chi, meridian, at dantian ay puno ng masiglang sigla. Tirichet asterisk S. Lumipas ang 1 oras, lumipas ang 2 oras. Ang mga itim at asul na dragon ay umaaligid sa itaas ng ulo ni Huang Xiaolong, umaatungal sa pananabik. Habang mas pinipino ni Huang Xiaolong ang kakanyahan ng dragon, mas lumalakas ang mga martial spirit ng kambal na dragon, lalo silang naging matatag at mas malaki. Para sa Black and Blue Twin Dragon Martial Spirits, ang Dragon Essence mula sa itlog ay, walang duda, ang pinakamahusay na pagkain. Habang patuloy na pinipino ni Huang Xiaolong ang kakanyahan ng dragon, ang itim at asul na Dragon Martial Spirit ay umani ng malaking pakinabang, lumalakas at mas malakas. Lumipas ang 1 araw. Isang maningning na halo ang bumalot sa katawan ni Huang Xiaolong, ang kapaligiran ng Dragon Essence ay tumagos sa Zumi Temple Hall. Maging ang walang pangalan na puno ng apoy na dinala sa Zumi Temple ni Huang Xiaolong ay naglalabas ng malambot na liwanag. Kung titingnang mabuti, mapapansin nila na ang malabong diwa ng dragon na nananatili sa hangin ay dahan-dahang hinihigop sa walang pangalan na puno ng apoy. Ang walang pangalan na puno ng apoy na ito ay sumisipsip din ng Dragon Essence. Gayunpaman, sinipsip lamang nito ang enerhiya na lumulutang sa hangin, kung ano ang pinatalsik ni Huang Xiaolong, kaya hindi nito naapektuhan ang pagpino ng asensya ng dragon sa loob ng katawan ni Huang Xiaolong.
Nang lumipas ang 3 araw, ang walang pangalan na puno ng apoy ay talagang nagbunga, ang mga maapoy na pulang bunga ay nakasabit sa mga sanga, kumikinang na may nakakaakit na kinang. Damaloy ang oras at sa lalong madaling panahon lumipas ang 10 araw. Ang nagniningning na halo sa paligid ng Huang Xiaolong ay lumakas, na nagbibigay liwanag sa Zumi Temple sa isang prisma ng mga kulay ng bahaghari. Habang hinihigop ng walang pangalan na puno ng apoy ang kakanyahan ng dragon, ito ay talagang lumaki ng isang bilog na mas malaki, ang malagang mga dahon nito ay parang nagbubuga ng apoy na ulap, na nagniningning ng isang mapula-pula na ginto. Si Huang Xiaolong ay nakaupo sa gitna ng Ten Buddha Formation, at nagkataon, sa lugar na natatakpan ng mga buga ng apoy na ulap. Mula sa malayo, para siyang natutulog na apoy na dragon. Kung ikukumpara sa 10 araw na nakalipas, ang kapaligiran sa paligid ng katawan ni Huang Xiaolong ay higit sa doble. Lumipas ang kalahating buwan. Sa partikular na araw na ito, ang nakakasilaw na mga ilaw na pumupuno sa bulwagan ay biglang naglaho, ang oras sa maluwag na bulwagan ay tila huminto nang ang isang kahangahangang enerhiya ng liwanag ay sumabog mula sa silwete ni Huang Xiaolong, na yumanig sa langit at lupa. Maaaring ba ang maringal na dragon sa bulwagan, na nagmula kay Huang Xiaolong? Nang imulat ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata, ang kalangitan sa labas ng mundo sa itaas ng higanteng puno ay mabilis na nagbabago. Kalahating buwan, inabot ng kalahating buwan si Huang Xiaolong upang matapos ang pagpino ng enerhiya mula sa Dragon Egg. Ang dami ng Dragon Essence sa loob ng itlog ay para sa pagpisa ng isang tunay na dragon, kaya sa madaling sabi, si Huang Xiaolong ay nagpino ng dragon. Ngayon, bawat pulgada ng katawan ni Huang Xiaolong, qi, mga meridian, dugo, at laman ay naglalaman ng dalisay na enerhiya at diwa ng isang dragon. Ang umahalo na kapangyarihan ng dragon na pumupuno sa bulwagan ay kay Huang Xiaolong mismo, at hindi ang itim at asul na kambal na dragon na martial spirit. Sa paglubog ng kanyang espiritual na mga sentido sa loob upang suriin ang kanyang pisikal na kondisyon, nalaman ni Huang Xiaolong na ang kanyang mga meridian at ugat ay lumawak ng 5 hanggang 6 na beses at kami ay mas matigas din. Bukod dito, ang bawat ugat ay parang isang tunay na dragon, lumalamon at sumisipsip ng espiritual na enerhiya sa lahat ng oras. Sa espasyo sa itaas ng dantian ni Huang Xiaolong, ang tunay na diwa ay natipon tulad ng mga piraso ng likidong kristal. Ito. Si Huang Xiaolong ay nagulat at tuwang-tuwa. Ang panloob na puwersa ng kanyang dantian ay ganap, buo, naging tunay na diwa. Ang likidong kristal na anyo ng tunay na kakanyahan ay tila may mas malakas na kapangyarihan kaysa sa inaasahan niya. Sa bawat kumpletong pag-ikot, nararamdaman niya ang pagtaas ng kanyang pisikal na lakas. Ang Battle Chi cultivation ni Huang Xiaolong ay umabot sa peak late Xiantian 10th Order. Bagamat bahagyang nabigo siya na hindi siya umaban sa kaharian ng santo, nasisiyahan siya dahil hindi naging ganoon kadali ang paghakbang sa kaharian ng santo. Kahit na lumalaban sa langit ang isang Earth Dragon Egg, halos imposibleng makapasok ang isang Xiantian sa Saint Realm sa loob ng isang buwan. Panahon na para bumisita sa Ghost City. Tumayo si Huang Xiaolong, bumubulong sa sarili. Isang matalim na liwanag ang kumikinang sa kanyang mga mata at ang kanyang momentum ay gamulong yo kung muli niyang makita si Zhao Chen, kumpiyansa siyang makakalaban niya sa parehong antas ng hindi inilalantad ang pagkakaroon ng makajos na Zumi Art. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 310. Pagpasok sa Ghost City. Para naman kay Yao Fei, kung magkita silang muli, si Huang Xiaolong ay may kumpiyansa na yakapin siya ng madali. Ito ay walang pinagkaiba sa pagpiga ng langgam, pagdurog sa kanya sa mid-pace ng paunti-unti sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nang malapit nang lumabas si Huang Xiaolong sa templo ng Zumi at pumunta sa labas ng mundo, nakita niya ang walang pangalan na puno ng apoy at ang maraming nagninangas na prutas na nakasabit sa mga sanga nito. Napansin din niya na mas malapad ang puno nito, mas makapal ang mga sanga, at mas siksik at mas masigla ang mga dahon nito. Si Huang Xiaolong ay bahagyang damilat, natulala. Nitong mga nakaraang buwan, sinubukan niya ang iba't ibang pamamaraan,
ngunit nabigo na palagwin ang walang pangalan na puno ng apoy kahit 1 sentimetro, kalimutan ang tungkol sa pagpapabunga nito. Pero ngayon, hindi lang ito tumangkad at mas malaki, namumunga pa. 1, 2, 3. Sa isang sulyap binilang ni Huang Xiaolong ang 26 na nagninangas na prutas, na lumampas sa bilang ng mga prutas na nasa puno noong unang natagpuan ito ni Huang Xiaolong sa ilalim ng lamat. Sa pagmumuni-muni sa mga pagbabago ng walang pangalan na puno ng apoy, nahulaan ni Huang Xiaolong na ang paglaki nito ay nauugnay sa asensya ng dragon. Kumalaw ang kanyang mga daliri at lumipad sa kanyang kamay ang isang pulang prutas, pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at nilunok ang buong prutas. Pagpasok sa kanyang katawan, ang bunga ng apoy ay natunaw sa purong enerhiya ng elemento ng apoy na kumalat sa kanyang qi at mga meridian. Halos hindi na nagtagal para masunog ang insenso, ganap na napino ni Huang Xiaolong ang bunga ng apoy. Ang kanyang qi, mga meridian, mga ugat, at laman ay umabot sa isang nakakatakot na bagong taas pagkatapos na pinuhin ang Earth Dragon Egg, kaya hindi na kailangan ni Huang Xiaolong na maupo at magnilay-nilay upang pinuhin ang mga bihirang elixir tulad ng prutas na apoy. Gayunpaman, umiling si Huang Xiaolong pagkatapos noon. Kung isa pa siyang Xiantia Ninth Order Warrior, ang bagong evolved na bersyon ng Fire Fruit na ito ay maaaring nakapagpahusay sa kanyang cultivation, ngunit ngayon ay baliwala ang mga benepisyo nito. Kaya naman, iniwan ni Huang Xiaolong ang natitirang mga pulang prutas kung saan sila naroroon, iniimbak ang mga ito para sa kanyang pamilya kung kailan niya makikita ang mga ito mamaya. Sa isang kisap mata, lumabas si Huang Xiaolong sa Zumi Temple, lumabas sa butas ng puno at, nang matukoy ang kanyang posisyon, tinahak niya ang daan patungo sa Ghost City. Ang pagpino sa Earth Dragon Egg ay naantala siya ng kalahating buwan, at sa ngayon, ang Ghost City ay lumitaw na sa loob ng 8 araw. Ang silwete ni Huang Xiaolong ay parang multo sa ilalim ng liwanag ng buwan habang siya ay nagmamadaling umakyat sa destinasyon na walang harang, na naglalakbay ng isang araw at gabi bago niya narating ang Evil Spirits Mountain. Ang Evil Spirits Mountain ay, sa katunayan, isang pinalawak na hanay ng kabundukan na sumasaklaw sa hindi kilalang lugar ng lupain, higit pa sa nakikita ng mata. Ang Ghost City ay isa sa mga ipinagbabawal na lupain ng mga bedlam, ngunit ang Evil Spirits Mountain ay isa sa pinakamalaking kasuklam-suklam na lokasyon. Kahit na ang Evil Spirits Mountain ay hindi itinuturing na isang malalim na rehiyon ng Ghost Domain, nagtipon ito ng malaking bilang ng mga masasamang espiritu, demonyo, at demonyo na nag-aalburuto. Ito ay isang lugar kung saan ang multo at demonyong aura ay tumagos sa kalangitan. Gayunpaman, nang marating ni Huang Xiaolong ang Evil Spirits Mountain, ang ikinagulat niya ay hindi ang mabigat na multo at demonyong aura, kundi ang walang katulad na higanti ng isang lungsod na umaaligid sa ibabaw ng Evil Spirits Mountain. Isang tunay, pulang-pula na lungsod na umaabot ng 10,000 milya at tila kasing taas. Ang mga pader ng lungsod ay higit sa 100 zang, na gawa sa hindi kilalang mineral. Sa buong panahon, walang katapusang damaloy ang dugo mula sa tuktok ng mga pader ng lungsod. Ang dugong ito ay isang maitim na pula na nagmumula sa isang pakiramdam ng kakilakilabot, kahit na nakatayo ng ilang milya sa kalayuan. Nakita ni Huang Xiaolong ang isang hindi kanais-nais na masangsang na amoy, katulad ng mabahong amoy ng libu-libong milenyo na lumang mga bangkay, na ang baho ay hindi nawala. Ang airspace sa itaas ng lungsod ay nagbabadya sa ganap na kadiliman, na tinatakpan ang liwanag ng buwan sa bahaging ito ng Ghost Domain. Pagtingin ng malapitan, napansin ni Huang Xiaolong na ang ulap ng kadiliman na lumulutang sa ibabaw ng lungsod ay binubuo ng mga masasamang espiritu, diablo, at kalahating multo na kalahating demonyo. Isang orkestra ng matataas na hiyawan at alulong ang umalingaw mula sa itaas ng lungsod, na nagpapahirap sa eardrum ng isa. Nakatitig sa engranding lumulutang na lungsod, ang pagkamangha na naramdaman ni Huang Xiaolong ay mahirap ilarawan. Habang pinagmamasdan pa rin niya ang lungsod, biglang umalangaw ang isang malakas na hiyaw at isang malaking nilalang na parang multo ang humiwalay sa madilim na ulap sa itaas, na lumilipad diretso sa Huang Xiaolong. Napabalikwa sa kasalukuyan, hindi pinapansin ni Huang Xiaolong ang nilalang, lumingon ang kanyang palad at hinampas ito, na naging sanhi ng pagsabog ng masa nito sa hangin.
Pagkatapos, tumalon siya, lumipad patungo sa napakalaking lumulutang na Ghost City. Ngunit ang mga tarangkahan na patungo sa Ghost City ay nakaharang ng kayag ng hindi mabilang na masasamang espiritu, mga demonyo, at kalahating multo na kalahating demonyong nilalang na hindi man lang pamatak ang tubig. Para makapasok si Huang Xiaolong sa Ghost City, kinailangan niyang pumatay. Hindi kalayuan sa mga gate ng Ghost City, nakita ni Huang Xiaolong ang tatlong nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng asul na damit ng ilang sekta sa gitna ng pagpatay sa kanilang daan papasok sa lungsod, ngunit bago sila magtagumpay, sila ay nilunod ng kayag ng masasamang espiritu at mga demonyo. Nakagat, napunit at kinakain ng buhay. Pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang tatlong tao na pinunit ang kanilang laman ng isang grupo ng daan-daang masasamang espiritu at maliliit na demonyo, mula sa mga braso, hita, hanggang sa iba pang bahagi. Ang brutal na duguan ay naging sanhi ng pagkunot ng mga kilay ni Huang Xiaolong. Ang nakakatakot na eksenang ito ay nasaksihan din ng iba pang mga mandirigma at mga alagad ng sekta na may parehong pag-iisip na patayin ang kanilang daan patungo sa lungsod at naging sanhi ng kanilang pag-urong sa gulat. Ang kanilang mga mukha ay pumuti at ang lamig na hindi naaalis ay gumapang sa kanilang mga puso. Nakita nila na ang grupo ng tatlo ay pawang mga late Siantian 10th Orders. Tingnan mo, may sumusubok na pumasok muli sa Ghost City. Sa puntong ito, bulalas ng isa sa mga nanonood na itinuro si Huang Xiaolong. Isang peak late Siantian 10th Order. Isa pa ang mamamatay, malamang kinakain ng masasamang espiritong ito bago pa man niya mahawakan ng mga tarangkahan ng lungsod. Napangisi ang isang nanonood. Tama, ito ang ikasyam na araw ng pagpapakita ng Ghost City, ang bilang ng mga masasamang espiritu at diablo na sumasaksak sa pasukan ay patuloy na tumataas. Walang paraan para pumunta sa Ghost City nang walang isang eksperto sa Saint Realm na nangunguna. Sa maikling paglipas ng panahon nang ang mga tao sa paligid ay nag-uusap, si Huang Xiaolong ay lumundag sa himpapawid, lumapag mga 300 metro mula sa mga tarangkahan ng lungsod. Ang mga masasamang espiritu at diablo na nagsisiksikan sa pasukan ay nakakita ng isang bagong biktima na papalapit at lahat sila ay nagpakita ng kanilang matalas na pangil at kuko sa pananabik na sumusugod kay Huang Xiaolong. Habang pinapanood ito, mamantong hininga si Huang Xiaolong, itinaas ang kanyang kamay at hinampas ang Earthen Buddha palm sa harapan. Sa sandaling iyon, ang mundo ay napuno ng napakaraming mga estatwa ng Buddha, ang banal na luminescence ng Buddha ay nagpapaliwanag sa lupain. Ang masakit na sigaw ay nagmula sa mga masasamang espiritu at mga demonyo habang sila ay sumabog na nabura sa mundo. Mamaha ang enerhiya ng Budismo mula sa katawan ni Huang Xiaolong na parang mga galit na alon na kumalat sa kanyang paligid. Mabilis na umatras ang pangalawang kayag ng mga itim na nilalang na malapit ng sumali, na para bang kinakaharap nila ang pinakakakila-kilabot na bagay sa mundo. Ang ilan ay hindi huminto sa oras, nakipag-ugnay sa enerhiya ng Budismo na nagmumula sa katawan ni Huang Xiaolong at ang kalunos-lunos na hiyawan ay nagdulot ng hangin dahil sa matinding sakit habang umiinit ang madilim na berdeng ambon mula sa mga katawan ng madilim na nilalang na ito. Ang mga masasamang espiritu at diablo na ito ay nagmamadaling umatras palabas sa landas ni Huang Xiaolong. Pumagsak ang panga ng ibang mga alagad ng sekta at mga mandirigma habang pinapanood ang resultang ito, nabawi lamang ang kanilang pakiramdam nang mawala ang silwete ni Huang Xiaolong mula sa paningin sa likod ng mga tarangkahan ng lungsod. Ito, sino ang batang iyon? Paano siya magkakaroon ng ganoong purong Buddhism energy? Iyan ba ay isang sikretong henyong disipulo ng Blessed Buddha Emperor? Yung atake ng palad kanina lang, anong klaseng battle skill yun? Ang Blessed Buddha Empire ba ay may ganoong kasanayan sa pakikipaglaban? Kaakibat ng pagkabigla ng lahat ay matinding panghihinayang, kung alam nila ng mas maaga, susundan sana nila mismo sa likod ni Huang Xiaolong, papasok sa Ghost City. Lumingon si Huang Xiaolong sa likuran niya pagkatapos niyang makapasok sa lungsod. Ang mga masasamang espiritu at mga demonyong iyon ay pinanatili sa labas ng mga tarangkahan ng lungsod, 300 ang layo mula sa kanila, hindi makalapit kahit kalahating pulgada.
Kailangang mayroong ilang natatanging hanay sa paligid ng mga pintuan ng lungsod na nagpapanatili sa mga nilalang na iyon sa labas ng lungsod, para sa napakalaking bilang ng mga nilalang sa kalangitan sa itaas ng lungsod, ang parehong teorya ay dapat gamitin. Pumasok si Huang Xiaolong, nakatayo sa isa sa mga kalye, umihip ang isang napakalamig na hangin. Ang mga pongol na tunog na inilabas ay sapat na upang takutin ang karamihan sa mga tao. Tumingin-tingin si Huang Xiaolong sa paligid at ang tanging nakikita niya ay ang ganap na kalungkutan at matinding pag-iisa. Sa kaliwat kanan niya ay may mga gumuhong istrukture, sira-sira na mga guho, at walang ulo na mga katawan na nagkalat kung saan-saan. Ang mga piraso ng hindi kumpletong bahagi ng katawan at mantsa ng dugo ay pinalamutian ng tanawin. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode ng hindi magagapi dito sa ating channel. Kwentong nobela.